Siguradong may naiinggit lang dahil sa paglunsad natin ng Longchuan Group kaya hinahabol nila tayo. Ngayon, hindi pa dumating ang mga tauhan natin. Mahal ko, anak, kailangan muna nating magtago. Hinto. Wisit, ihinto mo ang sasakyan. Banggain niyo siya. Takbo! Lintek, nasaan na sila? Maghanap kayo doon. Bilis! Anak, bilis! Sumunod ka kay Papa. Bilis! Yumuko ka. Anak, ito ang tatak ng pamilya. Si kapag ang dalawang emblem G ay pinagsama, magagamit mo na ang lahat ng ari-arian ng pamilya C. Ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilya C. Tandaan mo, ingatan mo itong mabuti. Anak, mahal na mahal ka ni Papa. Mahal ko, ipinapaubaya ko na ang anak natin sa iyo. Mahal ko, dapat kang bumalik ng ligtas. Narito ako. Nandun siya. Habulin niyo siya. Bilis. Si Paylin, ibigay mo na sa amin ang emblem at hindi kita parurusahan. Kahit anumang mangyari, hindi ko ibibigay ang pamilya C sa inyo. May parating na. Bilis. Umalis na tayo. Pa! Uncle, ayos ka lang po ba? Sino ako? Nasaan akong lugar? Congratulations po, President Wu, sa pamumuno mo sa Longchuan Group. Tayo na ang pinakamayaman sa Longchuan. Bacon? Kung narito pa ang papa mo, makita lang niya ang narating natin ngayon, siguradong napakasaya rin niya. Wala pa rin tayong balita sa kinaroroonan ni Papa. Pero siguradong buhay pa siya. Kailangang mahanap natin siya. Yun. Tapos na ang trabaho ni Papa. Hihintayin kong matapos ang shift mo, susunduin kita. Sige po. Hey ma, dahil may graduation ball mamayang gabi, may late po akong uuwi. Sige, huwag ka lang masyadong magpagabi. Tandaan mo ang bilin ng papa mo, maging mabuti at responsableng lalaki. Opo, naiintindihan ko. Pa, narito na po kayo. Napagod ka na sa buong araw. Dapat ay magpahinga ka na. Ako na ang maghahatid niyan para sa iyo. Sige po, doon po sa kwartong iyon. Salamat po, Pa. Tara. Napakabaho naman. Pasensya na po. Aalis na po ako agad. Sandali. Tinapunan mo ng alak ang damit ko. Magbayad ka muna bago ka umalis. Opo, sige. Magbabayad ako? Magbabayad po ako. Magkano po ba ang dapat kong ibayad? $1,000,000. Ha? 1,000,000? Napakamahal naman. Gawa sa dekalidad na materyales ang damit kong ito. Mamatsihan lang ng isang patak, masisira na ito. Pasensya na po. Wala po akong ganoon kalaking pera. Bakit ang tagal lumabas ni Papa? Wala kayang nangyaring masama?
Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ang papa ko. Umalis ka rito. Huwag kang malikot. Ha? Hindi ba't kaklase natin siya, si Wang Yunyun? Nagtatrabaho pala siyang waitress sa bar. Napakakahiya naman. Uy. Maagang pumasok sa service industry. Ibig sabihin yan ay mabilis na asenso ang gusto niya, di ba? Hahaha. Huwag ninyong pagtawanan ng anak ko. Aba, hindi ko akalain na ang matandang ito ay tatay pala ni Wang Yunyun. Isang pamilya ng mga dukha. Tingnan ko nga kung magkamukha ba sila. Pa? Papa? Kala ko ay tatay ko ang taong ito. Hindi pala. Masyadong matanda at pangit siya. Hinding-hindi niya mapapantayan ang tatay ko. Young Master Chen, bakit niyo kinukuha ang tatay ko? Dinumihan ng tatay mo ang damit ko. Hindi ba dapat ko lang siyang parusahan? Magkano ba ang gamit mo? Heto, babayaran kita. Ibangon siya. Kasama na ang nabasag mong alak. At dahil naging magkaklase naman tayo, 2 milyong dolyar. 2 milyong dolyar? Wala akong ganoon kalaking pera. Wala kang pera? Sige. Hamakin mo na lang ang sarili mo at papatawarin kita. Huwag kang sumobra. Matanda. Ang kaharap mo ngayon ay ang amo ng Long Chuan Group. Ang mapansin ka ni President Chen ay isang malaking karangalan. Huwag kang maging pasaway. Wala na nga kayong pera. Ang isang pagkakataon na lang ay nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Napakalaking bagay na niyan. Napakabait na ni Young Master Chen sa inyo. Kaya magpasalamat na kayo. Kahit magtrabaho pa ako ng husto para pambayad, hindi ko hahayaan na hiyain niyo ang anak ko. Binigyan kita ng pagkakataon, pero sinayang mo lang. Sige, 3 milyong dolyar ang totoong halaga. Bayaran niyo ako. At kailangan niyo pa ring sumunod sa gusto ko. Pag nanakaw na iyan, panggigipit ang ginagawa niyo. Kailangang tumawag sa 911. Harangin niyo siya. Hindi ka magbabayad at gusto mo pang tumawag ng pulis? Bakit parang may kakaibang amoy rito? Siguro ay may pumasok na dukha rito. Siguradong ganoon na nga. Kailangan pang magtrabaho bilang serbidora sa bar ang kaniyang anak. Anong tawag doon kundi pulubi? Hahaha. Yun. Patawarin mo si Papa? Napahiya kita ng dahil sa akin. Para ito sa interes. Huwag mong saktan ang papa ko. Siguro naman ay may mga magulang ka rin. Tawagin mo ang tatay mo, aka ang kakausap sa kaniya. Alam ng lahat na nawawala ang tatay ko. At nagawa mo pang banggitin iyan? Sinasadya mo ba talaga ito? Ganyan ka dahil sa yaman at kapangyarihan mo. Mahilig kang mang-api ng mahihina. Kung naririto ang tatay mo, siguradong hindi niya gugustuhin ang ginagawa mo. Young Master Chen, itigil mo na ang pananakit. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na ang papa ko. Manood tayo ng masaya. Hoy, bitawan mo ako. Yun. Young Master Chen, nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo ang anak ko. Kanina lang, ay napakatapang mo. Bakit ngayon ay nagmamakaawa ka na? Pasensya na po sa naging asal ko kanina. Young Master Chen, kayo kahit anong parusa pang ibigay nyo, sa akin nyo na lang po gawin lahat. Nakikiusap ako. Pakawalan nyo lang ang anak ko. Bakit ko naman gagawin iyon sa inyo? Kung may gagawin man ako sa kaniya, siguradong sasabihin ng lahat na ako ay mayamang nananakit ng mga mahihina, di ba? Nagkamali po ako ng nasabi. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Buti naman at alam mo, kahit pabaliktarin ko ang mundo sa lungsod ng Long Chuan, hinding-hindi mapupunta sa isang tulad mong mababang klase ng tao ang karapatang pangaralan ako. Opo. Tama po kayo. Tama po ang sinabi nyo. Sige. Pwedeng hindi ko saktan ang anak mo? Pero dapat gawin mo muna ang gusto ko. Ipakita mo sa amin ang isang kakaibang panoorin. Tay, huwag po kayong papayag sa kaniya. Young Master Chen, walang ginagawang masama ang tatay ko. Sige, basta't pakakawalan nyo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Tay, huwag po kayong pumayag. Ilayo niyo sa akin si Wang Yunyun. Tay. Narinig niyo naman lahat, di ba? Siya mismo ang pumayag. Opo. Sarili ko itong desisyon. Ginagawa ko ito ng kusa. Kagustuhan ko ito. Anong hinihintay niyo riyan? Kunin ang cellphone at videohan niyo. Sige. Kukuha ako ng litrato. Hahaha. Hahaha.
Halika. Tay, wag tay. Tay, Bilis, gapang na. Tanda, bilisan mo. tay. Naku, ayan na. Nagpapatawa na naman ng matandang to. Ha 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 ha. Tay, Tumayo ka. yung Master Chen? Nasaktan mo na siya? At gumapang na siya sa ilalim nyo? Nakikiusap ako. Tantanan mo na ang tatay ko. Hindi pwede. Lumuhod ka rito at papakawalan ko siya. Sige, pumapayag ako. Hindi, yun. Huwag kang luluhod. Huwag kang luluhod, yun. Pa, patawad po. Kasalanan ko ang lahat. Umisod ka na at sumubsob. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo. Nagbibilang kami. Kapag kulang, hindi ito bibilangin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Tapos na ako. Ngayon, maaari mo na bang pakawalan ang papa ko? Ay nako, ang ginawa mo, bakit wala man lang tunog? Gusto mo bang dagdagan pa ng 10? Ikaw, wala ka talagang balak na pakawalan kami. Wala kang hiya. Nangahas kang bastusin si Young Master Chen? Talagang gusto mong maparusahan. Kaya mo pa talagang magmura? Mukhang mahina pa ang pagkakaayos sa iyo. Umalis ka riyan. Young Master Chen? Young Master Chen? Huwag mo na siyang saktan. Uulitin ko na lang. Gagawin ko ito hanggang sa masiyahan ka. Akala mo ba ikaw lang ang may ama? Ikaw lang ba ang marunong magpahalaga sa ama mo? Ang papa ko, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, lahat ng magsasalita ng masama sa kanya ay kailangang magbayad. Sabihin mo kung anong kapalit at tatanggapin ko ito. Nagsusumamo ako sa inyo. Pakawalan nyo na ang anak ko. Pa, huwag po. Pinalaki niyo po ako at sobrang laki na po ng utang na loob ko sa inyo. Ayaw ko na pong maging pabigat pa. Anak, pamilya tayo? Huwag mong isiping pabigat ka. Talagang nakakairita ang mga mapagpanggap na kagaya nyo. Kunyari ay mapagmahal na ama at anak. Lagi nyo ba kailangang ipaalala sa akin na wala akong ama? Sige. Hindi ba't mahal mo ang tatay mo? Magpakita kayo ng magandang palabas? At magiging mabait ako, ipapagamot ko ang binti ng tatay mo. Tutupad ka sa usapan? Siyempre, Yun. Huwag kang maniniwala sa kanya. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban? Kapag pinatagal pa natin? Hindi nakakayanin ang binti niyo. Huwag. halika rito. Gusto kong personal mong panoorin ang performance ng anak mo. Ano sa tingin mo? Aba, parang matagal na niyang gustong mag-perform, di ba? Ang ganda ng katawan mo. At kapag na-post ito sa internet, tiyak na magiging viral ito. Alam ko na namang masama ang ugali ng babaeng iyan. Tingnan mo. Ito ang anak na inalagaan mo sa loob ng 20 taon. Pa, huwag po, Papa. Pakawalan nyo ang anak ko. Kung hindi, tatalon ako mula rito. Anak ko, sorry at nabigo ako sa iyo. Pinabayaan kitang api-apihin lang ng iba. Pa, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pa, bumaba po kayo riyan. Anak, ito na lang ang tanging paraan para maligtas kita. Kapag tumalon ako rito, maraming tao ang darating. Sa oras na yon, malalaman na nila ang tunay na kulay ni Longchuan Group Corporation at malalaman din nila na itinuloy niyo ako sa dulo. Tinatakot mo ba ako? Kung talagang gusto mong tumalon, sana ginawa mo na noon pa. Ang dami mo pang sinasabi. Hay naku, huwag mong isiping matatakot mo ako sa pagbabanta mong pagtalon. Talon na. Kung hindi, ipapakita namin sa iyo ng harapan na babastusin ng anak mo. Hahaha. Papa, huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Nagmamakaawa ako po ako sa inyo. Huwag niyo po akong iwanan na mag-isa rito. Yuner, malaki ka na ngayon. Sa susunod, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Sorry, nabigo kita. Young Master Chen, nagsusumamo ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pumapayag na ako. Iligtas mo lang ang tatay ko. Huwag niyo akong lokohin ng drama niyong mag-ama. Hindi ba gusto mong tumalon? Tutulungan na kita. Si Bacon. Papa, kumapit po kayo sa akin. Si Bacon, hindi ko hahayaang saktan mo ang papa ko.
Papa! Pa? Papa? Pa? Wag po kayong mawala, pa. Hindi kaya totoong wala na ang matandang ito? May hininga pa siya. Bilisan nyo. Tumawag kayo ng 911. Kuya Chen, tara na, umalis na tayo. Kapag may nangyaring masama, tapos na tayo. Anong ikinakatakot mo? Ang pera ni Pamilya Si, ang kayang ayusin ng lahat. Ang katulad mong tao, balang araw ay pagbabayarin ka ng langit. Pili, nasaan ka na ba talaga? Malaki na ang anak natin. Kung babalik ka, siguradong magiging mabuting anak din siya sa iyo. President Wu, pumunta na po kayo sa ospital. Nagkaproblema po ang batang amo. Ano? Anong nangyari? Ayon sa ulat, President Wu, nang api ang batang amo ng kaklase niyang babae. Tinulak niya po ang tatay ng bata sa building. Ngayon po ay dinala na sa ospital. Ngayong araw, kailangang makita ko ang tatay ng bata at humingi ng tawad ng personal. Sandali. Kailangan kong humingi ng paumanhin sa pamilya. Mahina na ang pulso ng pasyente at parang mawawala na siya. Bilis, dalhin sa emergency room, tabi ang lahat. Ma, anong ginagawa mo rito? May mukha ka pang magtanong? Ma, alam mo na ang lahat? Ang makagawa ng ganoong klaseng masamang bagay sa kapwa. Si Viken, talagang binigo mo ako. Kung hindi lang nila ako ininsulto dahil wala akong ama, hindi ko sila itutulak. Bacon, alam ni Mama na nitong mga nakaraang taon ay naging abala ako sa trabaho at hindi kita nagabayan ng maayos pero hindi ka dapat naging ganoon. Tila ang pagkawala ni Paylin ay naging mabigat na dagok kay Bacon dahil kung hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Sige na, pabayaan mo na muna iyan. Kailangan muna nating isipin kung paano babayaran ang pinsala sa kaklase mo. Bakit kailangang bayaran? Sila naman ang nauna sa amin. Manahimik ka. Bata, tumayo ka muna. Halika. Bata, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ni Auntie na mabibigyan ka ng katarungan. Sabihin mo sa akin, anong bayad pinsala ang gusto mo? Ang gusto ko lang po ay manatiling ligtas ang papa ko. Auntie, sa dami ng mga masasamang bagay na ginawa ng anak mo, balak mo bang bayaran ang lahat gamit lang ang pera? Idedemanda ko siya. Hindi iyan ang gustong sabihin ni Auntie. Kailangang magamot ng iyong papa. Ibinibigay ang $1,000,000 na ito para sa papa mo, at siguro naman ay ayaw mong habang buhay siyang magkaroon ng pinsala, di ba? Maaari ring ayusin ni Auntie na makapasok ka at ang papa mo sa Longchuan Group para magtrabaho ng panghabang buhay na walang tanggalan. Pakikinggan ko po ang desisyon ng papa ko. Pa, gising na po ba kayo? Yun. Yun ikaw. Wala po ito. Pa, mas mabuti na po ba ang pakiramdam nyo? Mas mabuti na. Ayos lang si Papa. Pa, noong nasa emergency room po kayo, si Baiken, lumapit po ang nanay niya sa akin para makipag-ayos. At ang sabi niya, gusto niya akong patrabahuhin sa Longchuan Group. Sila? May kapal pa sila ng mukha na makipag-ayos? Ang anak niya, matapos ang lahat ng ginawa nito. Siguradong hindi rin siya mabuting tao. Pero sa tingin ko si President Wu ay hindi katulad ng anak niya. Napakabait po ng trato niya sa akin. Yun, hindi mo ba napapansin na baka nabubulag ka na sa mga sinasabi nila? Hindi po, pa. Kung ayaw niyong makipag-ayos, hindi po tayo makikipag-ayos. Susunod po ako sa inyo. Mr. Wang, ito po ay galing kay President Wu. Niluto po niya ang soup na ito. Sana po ay bumuti agad ang inyong kalusugan. Huwag niyo kaming. Subukang suhulan ng mga ganyang bagay. Sabihin mo sa kanya, sisiguraduhin kong mabubulok ang anak niya sa kulungan. Akin na lang po iyan. Mr. Wang, pasensya na po kung manghihimasok ako. Kahit hindi niyo tanggapin ang alok ngayon, hindi pa rin makukulong ang aming amo.
Kaysa dyan, samantalahin nyo na ang pagkakataon na humingi ng mas malaking danyos. Anong ibig mong sabihin? Taon-taon ay mayroong libu-libong mga estudyante na gustong makapasok sa aming kumpanya, pero walang pagkakataon. Ngayong si President Wu na ang nag-alok, dapat nyo ring isipin ang magiging kinabukasan ng anak nyo. Hello, Union. Gising na ba ang papa mo? Ang boses na yun, bakit parang napakapamilyar sa akin? Kayo po ba ang tatay ni Union? Ako nga, Pasensya na po. Nasa business trip po kasi ako, kaya sa ganitong paraan lamang po ako nakikipag-ugnayan sa inyo. sasabihin ko sa inyo, hindi ako makikipag-areglo. Nagkulang po ako sa pagpapalaki sa anak ko, kaya nasaktan niya kayong mag-ama. Hindi ko po hinihiling na patawarin niyo ako agad. Pero gusto ko lang gawin ang lahat para makabawi sa inyo. Tungkol naman po sa sopas, sinadya ko pa po iyang ipinagawa sa isang nutritionist para matutunan. Sana po ay bumuti na ang inyong lagay. Parang pamilyar sa akin ang boses na yun. Saan ko kaya yun narinig? Pa, hindi natin kayang gumawa ng ganito kasarap na sopas. Dahil may nagbigay naman, uminom na lang po kayo. Mas mahalaga kaysa sa anuman, na lumakas po ang katawan nyo. Bakit ang bango yata nito? Dahan-dahan lang. Pa, anong nangyayari sa inyo? Huwag niyo akong takutin. Tatawag ako ng doktor. Wag na. Yun. Pakiramdam ko kasi itong sopas. Parang nainom ko na noon. Pa, siguro po nainom niyo na iyan bago kayo nawala ng alaala? Bumabalik na po ba ang alaala niyo? Hindi ko pa rin maalala. Yun. Iyong President Wu, mukhang mabait naman siya kapag maayos na ang lagay ko. Doon ka na kaya pumasok sa Longchuan Group. Sige po pa, susunod po ako sa inyo. Miss Wang, ito ang magiging pwesto mo mula ngayon. Salamat po. Kuya Chen, bakit nandito ang babaeng iyan? Nararamdaman ng nanay ko na may utang ang pamilya namin sa kaniya, kaya pinilit niyang papasukin siya sa Longchuan. Wow, isang anak ng pulubi. Karapat-dapat bang magtrabaho sa Longchuan? Xiao Chuchu, ayusin mo ang pananalita mo. Hindi ko papayagang bastusin mo ang tatay ko. Kuya Chen, tingnan mo siya. Ang tapang niya. Wang Yun, huwag mong isipin na dahil backer mo ang nanay ko, ay aasa ka na sa pamilya namin habang buhay, alamin mo kung nasaan ang lulugaran mo. Pagsisikapan ko ang lahat para maging kontento si President Wu sa akin. At isa pa, ayaw ko na rin magkaroon ng anumang ugnayan sa iyo. Kuya Chen, tingnan mo siya. Wala siyang galang sa iyo. Hahayaan mo na lang ba siya ng ganoon? Wala akong magagawa. Galit pa rin sa akin ang nanay ko ngayon. Ano? Kaya naman pala dahil lang sa kakilala kaya nakapasok? Sinabihan pa siya ng ganoon ni Young Master Chen sa harap ng marami. Mukhang hindi naman siya mahalagang tao. Mumurahin lang ang suot niyang damit, sa unang tingin pa lang, isang dukha lang siya. Che, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chuchu kanina? Pulubi ang tatay niya. Hahaha. Anong klaseng tao ito? Kaopisina ko pa talaga. Pasensya na ha, nahulog ko ang bag mo. Wang, Yun. Anong karapatan mong magtrabaho rito sa Longchuan Group? Palalayasin kita ngayon din. Huminto ka. Wang Yun, ikaw ba ang nagnakaw ng pulseras ko? Anong sinasabi mo? Hindi ko ninanakaw ang mga gamit mo. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Sino pa ba ang gagawa niyan kundi ikaw? Xiao Chuchu, huwag kang basta-basta mag-akusa ng tao dahil kahit kailan ay hindi ko nakita ang pulseras mo. Alam mo ba na ang pulseras na iyon ay regalo sa akin ni Young Master Chen? Wala kang alam kaya ninanakaw mo lang? Hoy, paniguradong mamahalin ang bigay na iyan ni Young Master Chen. At heto ang bago. May gana pang magnakaw? Alam ko na itong si Xiao Chuchu ay may kakaibang ugnayan kay Young Master Chen o. Huwag tayong pumanig sa maling tao. Mahirap nang kalabanin si Young Master Chen. Nagsisinungaling siya. Kahit kailan ay hindi ako nagpunta sa pwesto niya, paano ko mananakaw ang pulseras niya? Sa ating lahat dito,
ikaw ang pinakamukhang mahirap. Kaya siguradong ikaw ang magnanakaw. Naiintindihan ko na. Takot lang kayong lahat kay Young Master Chen, kaya nagkakaisa kayong pag-initan ako. Inaapi niyo ako. Oo, inaapi talaga kita. Anong magagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo ibinalik ang pulseras, huwag kang aalis. Sabi ko nang hindi ko iyon ninakaw. Bakit kami maniniwala sa sinasabi mo? Sa tingin mo ba ay may tiwala kami sa iyo? Ano bang gusto niyo? Diyan ka lang sa kinatatayuan mo at kapap-kapan ka namin. Ang bagay na iyan, hayaan nyo na kaming mga lalaki ang gumawa. Ha ha ha. Tigil. Kuya Chen, itong si Wang Yunyun. Ninakaw niya ang bigay mo sa akin na bracelet na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Kailangan mo po akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mahanap ang bracelet. Anong gagawin mo? Ako ang bumili ng bracelet na ito. Kaya natural lang na ako mismo ang maghahanap. Sinabi ko nang hindi ako nagnakaw. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka sa Nine 11. Masyado iyong maabala. Ang malanding babaeng ito, interesado pa rin ba si Young Master Chen sa kanya? Mas mabuti kung ako mismo ang kikilos. Ako na ang gagawa. Sige, ikaw ang gumawa. Ang bagal mo, tutulungan na kitang tanggalin yan. Ano ito? Ibalik mo yan sa akin. Gusto mo? Heto sa'yo. Hindi lang bracelet ang dala niya. May dala rin siyang pera. Pinaghirapan ko ang perang yan sa sideline ko. Hindi ko yan ninakaw. Kakarampot na barya lang ito, pero dala-dala mo pa talaga. Hindi ka ba nahihiya? Ituloy niyo. Tigil. Anong ginagawa nyo, kayong lahat? Anong ginagawa nyo? Tabi. Anak, bilis, bumangon ka. Anak, ano bang ginagawa nyo? Ano ba ito? Anong ginagawa nyo sa kanya? Bakit po kayo nandito? Pinagdala kita ng pagkain. Inaapi ka ba naman nila? Bakit? Gusto mo bang ipagtanggol ang anak mo? Tingnan mo muna ang sarili mo at ang kalagayan mo. Ang tatay ni Wang Yunyun, mukhang isang mahirap na pulubi. Hindi ba? Ni hindi man lang makabili sa kantina. Uy, tingnan niyo ang lunchbox niya, grabe. Mukhang antik na. Ha 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 ha. Pa. Huwag niyo na pong pakinggan ang mga kasinungalingan nila. Ang mga pagkain sa kantina ay walang panama sa luto niyo. Kumakain ng ganyang klaseng pagkain. Kaya naman pala magnanakaw. Anong sabi mo? Hoy, matanda? Hindi mo ba alam? Ninakaw ng anak mo ang bracelet ng kasamahan ko. Nagsisinungaling ka. Hinding-hindi magnanakaw ang anak ko. At bakit naman hindi? Ang taong kumakain lang ng mga tira-tirang pagkain araw-araw, imposibleng hindi magnakaw. Bibidyohan ko ito ngayon at ipopost ko sa internet. Kailangang magtrabaho rito ni Yunyun. Mas mabuting ayusin na lang natin ito ng tahimik. Huwag nyo nang pahirapan ang anak ko. Ang kuwintas mo. Babayaran ko. Hindi natin kailangang magbayad? Pa, hindi ako magnanakaw. Bakit tayo kailangang magbayad? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Paano namang hindi maniniwala sa iyo si Papa? Dapat mong malaman na. Mas mahirap patunayan ang totoo kaysa sa chismis. Wala silang pakialam sa katotohanan at kailangan mo pang magtrabaho rito. Mas mabuti ng kakaunti lang ang makaalam nito. Pa, pero kapag ako ay nakilala bilang isang magnanakaw, hindi ko na kailanman maihaharap ang aking muka. Dahil hindi ka naman pala nagnakaw, bakit mo kailangang magbayad? Tingnan mo, malinaw na wala siyang konsensya. Nakikita ko na ngayon ang lahat. Kahit pabayaran kayo, hindi pa rin ito mareresolba ang gulo. Gusto nyo lang talagang iwasak ang reputasyon ng aking anak. Sinabi ko na, totoo man o hindi? Bakit hindi natin tingnan ang ilalim ng suot niya? Para masiguro natin? Alam mo lang mang-api ng mahina. Hinding-hindi ka. Magiging karapat-dapat bilang tagapagmana ng Longchuan Group. Pa? Matandang ito, sinasabihan mo na naman ako? Tingnan mo ang kuha ng kamera para malinawan ang lahat sa iyo.
Pinapahiya mo siya ng ganyan? Anong pinagkaiba mo sa mga bastos na tao sa kalye? Kung ayaw mong pa-check ang katawan, sa bag na lang siguro. Di ba? Ayan na, Wang Yunyun. Ninakaw mo ang bracelet ko. Itiniyago mo pa sa bag mo. Nasa harap mo na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang gusto ninyong sabihin? Kahit kailan ay hindi ko pa nakita ang kuwintas na iyan, bakit iyan nasa loob ng bag ko? Gawa-gawa lang ninyo ito. Sus, mahirap lang naman siya. Ang girlfriend ni Young Master Chen, bakit naman niya kailangang manira? Nahuli na ang ebidensya ng ginawa mo, nagagalit ka pa dahil napahiya ka. Malinis ang konsensya ng anak ko. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Nandito na ang ebidensya, ayaw mo pa ring umamin. Sige. Tungkol sa bagay na ito, malinaw na may nag-frame up lang kay Yunyon. Palayain muna ninyo si Yunyon. At pagkatapos ay ako na ang mag-iimbestiga. Huwag po kayong tumawag ng 911. Kapag nakulong si Yunyon, magkakaroon ng dungis ang kanyang record, masisira ang buong buhay niya. Ano bang gusto nyo kapalit nito? Matanda, mukhang handa kang magsakripisyo. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka sa labas habang umaulan. Gumapang ka ng 500 metro habang tumatahol na parang aso. At hindi ko na itutuloy ang kaso. Hindi maaari. May galit ka lang sa amin? Pinupuntirya mo si tatay. Nagpapagaling pa ang kanyang binti. Hindi siya maaaring lamigan. Ayaw mo ba? Sige, ikukulong kita. Papayag ako. Tatay! Tatay! Anak, mahirap ang makapasok sa Longchuan Group. Hahanapin ni tatay ang katotohanan. Tatay! Ito ay... Ayaw na natin? Hayaan na siyang parusahan tayo? Huwag na nating ituloy ito? Uuwi na tayo. Yun. Anak, marami na akong hirap na naranasan. Baliwala lang ito. Doon ka muna maghintay sa malayo. Babalik agad si Papa. Ang bagal mo naman. Gagapang ka pa ba? Ilayo nyo sa akin si Wang Yunyun. Bitawan niyo ang anak ko. Pakiusap. Bitawan niyo ang anak ko. Si Baiken, sa ginagawa mong ito, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng langit? Ako ang batas dito. Kung parurusahan man ako, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Nakikita mo ba? Pinagtatanggol ka ng tatay mo sa pagnanakaw mo. Ang parusang ito ay para talaga sa tatay mo. Bakit parang ang parusang ito ay para kay Young Master Chen? Bacon. Bacon, mukhang nandito na si President Wu. Sinong nandidiyan? President Wu, tila si Young Master po iyon. Napakalakas ng ulan. Anong ginagawa niya sa labas? Puntahan mo siya at papuntahin sa opisina ko. Opo. Young Master, pinapatawag po kayo ni President Wu sa opisina niya. Sige, naintindihan ko. Hoy, huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Pasensya na po, Young Master. Aalis na po ako agad. Hindi dapat malaman ni Mama ang mga nangyayaring ito. Pa, Ayos lang si Papa? Kailangang matapos ni Papa ang pag-akyat. Umalis na kayo ng tatay mo at huwag nang bumalik. Masaya ako ngayong araw, kaya hindi ko na kayo paparusahan. Ma, hinahanap mo ako?
May balita na ba tungkol kay Papa? Gusto ko lang sana itanong, kamusta si Wang Yunyun at ang tatay niya sa kumpanya natin? Nakakapag-adjust ba sila? Naku ma, bakit ba palagi mong iniisip ang mag-amang iyon? Dapat kang maging responsable sa mga maling ginawa mo. Hayaan mo na, wag na natin pag-usapan. Sa ganitong lagay ng panahon, hindi ko alam kung nasaan ang papa mo o kung maayos ba ang kalagayan niya. Paylin? Anak, nakita ko ang iyong papa. Nakabalik na ang papa mo. Ma, ano ang sinasabi nyo? Nakabalik na si Papa? Tama, bilisan natin at salubungin natin siya. Huwag natin siyang paghintayin. Bilis, bilis! Ang labas naman, nasaan ang papa mo? Uy, nakita mo ba ang Papa ko? Nasaan siya? Ang ibig niyo bang sabihin ay si Chairman C? Hindi ba't nawawala na siya ng 20 taon? Malinaw na nakita ko siya kanina. Nakatayo siya rito. Siguradong miss na tayo ng papa mo, kaya siya nakabalik. Pero ang nakatayo lang dito kanina ay ang bagong security guard at ang kanyang anak. Ano ang ginagawa nila rito? Ma, baka po pagod lang kayo nitong mga nakaraang araw, kaya namamalikmata lang kayo. Paano mangyayari yon? Kitang-kita ko siya ng malinaw. Ma, sobra nyo lang sigurong namimiss si Papa, kaya kayo nagkakamali ng tingin. Sabi rin po ng guard, wala siyang nakitang ibang tao. Opo, President Wu, naglilibot po ako rito at wala akong nakitang Chairman C. Siguro nga, nagkamali lang ako ng tingin? Ma, isang araw ipapasyal ko kayo sa malayo para makapag-relax kayo. Pa, gusto ko na pong mag-resign. Anak, ang ganda na ng takbo ng trabaho mo. Bakit mo biglang naisipang mag-resign? Pa, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo masasaktan ng ganito. Ayaw ko nang api-apihin pa tayo ng ibang tao. Hindi maaari. Hindi ka pwedeng mag-resign. Bakit po? Ang tungkol sa pulseras ay hindi pa nalilinawan. Dapat kong alamin ng totoo kung sino talaga ang nagmamanipula sa anak ko. Kung aalis man tayo, dapat ay malinis ang ating pangalan. Anong ginagawa ninyo? Hoy, syempre, pinapanood ang video mo na umaarte na parang aso. Tingnan mo, hahaha. Alam mo, itong si Wang Chang kung tumahol na parang aso, sadyang napakagaling. Bilis. Gusto kong makita ang kuha ng CCTV sa opisina kahapon. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagpipilit panoorin kung paano siya parusahan. Siguro, gusto niyang makita kung habang wala siya, ay ginagamit ng anak niya ang katawan nito. Manahimik ka. I-forward mo. Sige pa, i-forward pa. Eto na yun. Yun. Sa wakas ay mapapatunayan ko na ang kawalang sala mo. Bakit kayo nagkukumpulan? Anong kaguluhan ito? Magsipila kayo ng maayos? Si Young Master, si Bacon, ang mismong magtuturo sa atin. Young Master Chen. Young Master Chen, nahanap ko na po ang ebidensya para patunayan na walang kasalanan ang aking anak. Oh? Nasa loob ng computer na ito ang ebidensya na pagbintangan lang po ang anak ko. Malaman niyo po ang totoo kapag napanood niyo. Ganoon ba? Young Master Chen, umaasa po ako na maisisend niyo ang video na ito sa group chat ng kumpanya. Sa parang ito, malalaman nilang lahat na inosente ang anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Young Master Chen. Tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Hindi po sa ganoon, hindi po. Gusto ko lang po na malinis ang pangalan ng anak ko. Young Master Chen, ano pong ibig sabihin nito? Bakit nyo binura ang video? Hanggat hindi ko nilalabas ang video na yon,
Ang anak mo ay mananatiling isang magnanakaw habang buhay. Young Master Chen, bakit niyo po ito ginagawa? Malinaw po na- po na... Malinaw ang ano? Malinaw ang ano? Sinabi ko ba na tutulungan kita? Young Master Chen. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bata pa ang anak ko. Ayaw ko pong maranasan niya ang maling paratang na ito. Nagmamakaawa po ako. Young Master Chen, nakikiusap po ako. Kung maranasan man niya iyon o hindi, wala na akong pakialam doon. Kasalanan niya dahil hindi siya nakinig sa akin. Naintindihan ko na po. Wala naman po kayong balak na alamin ang katotohanan. Gusto nyo lang kaming apihin. Paano? Nakapagpalaki ang iyong ama ng isang anak na katulad mo. Wang Chiang, nilalait mo ang tatay ko at gusto mo pang sampalin ako ni mama ng 2 beses? Sinasabi ko sa iyo, pagbabayarin kita habang buhay. Ang tulad mong basura, hindi dapat nananatili rito sa lungsod ng Longchuan. Magre-resign na ako. Hindi yan nakadepende sa iyo. Mga tao, iniwan ni Wang Chiang ang kanyang tungkulin, itapon siya sa storage room. Bitawan niyo ako. Paalisin niyo ako. Ayoko na. Wang Chiang, huwag ka nang mapagmataas. Dapat sa loob ng 1 oras, linisin mo ito ng maigi. Kayong mga mapang-aping lapastangan, pati ikaw na walang pakialam sa batas na bata ka. Kahit kailan sa buhay ko ay hindi ako magtatrabaho para sa inyo. Uy, bakit niyo siya pinipigilan? Hayaan niyo siyang umalis. Mukhang ayaw mo na. Sa video ng Wang Yunyun na ito, mabuti pang burahin na lang. Ang video na magpapatunay na inosente si Yunyun ay nasa mga kamay pa rin niya. Hindi ako pwedeng umalis. Young Master Chen, anong dapat kong gawin para ibigay mo sa akin ang video? O sige, linisin mo muna itong bodega bago tayo mag-usap. Dapat ganyan ang ginawa mo noon pa, di ba? Kailangan mo pang mapuwersa. Bakit ang hilig mong magpahirap? Napakahusay talaga ni Young Master Chen. Isang saglit lang, at si Wang Qiang ay sumuko na agad. Uy, Wang Qiang. Masyadong madumi ang itaas ng cabinet. Umakyat ka doon at punasan mo ito ng malinis. Kundi ay, huwag kang bababa. Pa, mapanganib dyan! Bumaba ka na dyan! Puntahan niyo siya at pigilan. Anong ginagawa niyo? Papa. Pa, Sinong nagsabi na bumaba ka? Umalis ka na dito. Umakyat ka. anong ginagawa niyo? Bilisan niyo, pababain niyo ang papa ko. Sinoong may sabing pwedeng umalis sa pwesto ang papa mo? Maliit na parusa lang ito. Si Baiken, pilay na ang papa ko, hindi mo pa rin ba siya titigilan? Ang taas ng inakyat niya. Paano kung mahulog siya? Maling-mali ka naman sa akin. Sarili niyang desisyon yan. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Oo, tama. Yun. Gusto ko ito. Walang kinalaman si Young Master Chen dito. O baka naman, may iba kang naiisip na paraan para mailigtas ang papa mo? Hindi titigilan ni si Baiken si papa. Kailangang puntahan si President Wu para humingi ng tulong. Matanda ka na. Nakikita mo ba? Ito ang napala mo sa pagpapalaki ng anak na walang utang na loob. Isang salita ko lang, kumaripas na ng takbo. Sino ang nagsabing pwede kang bumaba kanina? Ngayon, papatawan kita ng parusa. Anong gagawin mo? Kayo dyan, alogin niyo yung cabinet, bigyan niyo ng konting kilig si Wang Qiang. Napakatalino talaga ni Young Master Chen na nakaisip ng ganitong paraan para sanayin ang mga security guard. Wang Qiang, maswerte ka na naman sa pagkakataon. President Wu, ito po ang report natin para sa quarter na ito. Wang Yun, bakit pumasok ka nang hindi kumakatok?
President Wu, nakikiusap ako. Tulungan mo ang papa ko. Anong nangyayari dito? Ang sarap ba? Ang yabang mo kasi. Wang Chiang, huwag ka nang magpanggap na malakas. Mahulog ka na lang ng maayos. Ha ha ha. Young Master Chen, narito na si President Wu. Parang pamilyar ang mukha ng taong ito. Pa. Pa. Pa, gumising ka po, pa. Pa. Anong nangyari? Kailangan ba nating tumawag ng ambulansya? Opo. Papa, gumising ka po, pa. Maayos lang ang papa mo. Buti naman po kung ganoon. Si Bacon, wala kang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Ang mga itinuro ko sa'yo, pinalipas mo lang ba sa kabilang tainga? Ma, sinisisi mo na naman ako. Maliwanag naman na siya ang nahulog sa sarili niya. Kung hindi mo pinilit umakyat si Wang Qiang, mahuhulog ba siya? Si Wang Yunyun ba ang nagsabi niyan sa inyo? Alam ko na, walang matino sa buong pamilya niya. Kung talaga mang nagkasala siya, hindi mo na kailangang manakit, hayaan mong ang mga pulis ang rumisponde. Ano bang ginagawa mo ngayon? Dahil ba tagapagmana ka ng grupo, kaya ka nagmamayabang dito? Hindi po totoo yan. Sila ang unang nagkamali. Ikaw, may mukha ka pa talagang sumisi sa iba? Talagang nasobrahan na ang pagpapalaki ko sa iyo. President Wu, may gustong sabihin ng tatay ko sa inyo. Master Wang, President Wu, gusto ko sanang makiusap. Nabigyan niyo ng katarungan ng anak ko. ang boses niya ay pamilyar sa akin, eksaktong kapareho ng boses ni Paylin. Masyado lang siguro akong nag-iisip. Normal lang naman na may mga taong magkakatunog ang boses sa mundo. May anak na si Wang Qiang, kaya hindi siya ang nawawala kong asawa. Master Wang, tumayo ka muna. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Kasalanan ko ito dahil hindi ko naturuan ng maayos si Bacon, kaya ilang beses na kayong nasasaktan. Ang anak ko po ay nakaranas ng maling paratang noon na pagbintangan po siyang nagnanakaw. Nakahanap na po ako ng ebidensya. Ang ebidensya ay nasa loob ng cellphone ni Bacon. President Wu, umaasa po ako na mailalabas niyo ang video na ito para malinis ang pangalan ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala rito. Maraming salamat po, President Wu. Ma, huwag po kayong makinig sa kanila. Wala naman talagang kahit anong video. Ibibigay mo ba yan ng kusa o uutusan ko pa ang mga bodyguard ko para kapkapan ka? Sige na, kukunin ko na. Ito na nga oh. Si Xiao Chuchu pala ang may gawa nito? Ipatawag niyo ang babaeng iyon sa akin ngayon din. Opo. Bakit mo ba ako hinihila? President Wu, hinahanap niyo po ba ako? Tanggal ka na sa trabaho. President Wu, bakit po? Ano po bang ginawa kong mali? Hindi mo alam ang mga kalokohang ginawa mo at may kapal pa ang mukha mong magtanong? President Wu, sorry po, hindi ko na po uulitin. Kuya Chen, tulungan mo naman akong magsalita. Ma, katuwaan lang naman iyon ng dalawang bata, hindi naman iyon ganoon kalaki, baka pwedeng palampasin nyo na lang? At ikaw naman, lahat ng card mo ay papatigilin ko muna. Magmuni-muni ka sa loob ng bahay ng 1 linggo. Ma, sobra naman po yata iyan? President Wu, sandali lang po. Anong problema yun? Kahit pa matanggal sa trabaho si Xiao Chuchu o hindi, wala naman itong masyadong epekto sa akin. Ang gusto ko lang ay humingi sila ng tawad at malaman ng lahat ng tao na hindi ako isang magnanakaw. Kung ganoon, hahayaan ko sina Xiao Chuchu at si Bacon na mag-public apology sa harap ng lahat ng empleyado para sa pagkakamaling nagawa nila. Dapat nilang pagnilayan ito ng malalim. Salamat po, President Wu. Si Longchuan Group naman talaga ang may atraso sa inyong mag-ama. Kaarawan ko sa susunod na 2 araw, gusto ko sanang anyayahan ka at ang papa mo na dumalo. Pwede ba?
Salamat po, President Wu. Isang malaking karangalan po ito para sa amin. Sige. Magkita na lang tayo sa handaan. Siguraduhin mong alaga ang mabuti ang papa mo. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong isipin na dahil tinawag nyo si Mama, ay maayos na ang lahat. Pagbabayarin ko pa rin kayo. Napakaganda rito. Pa. Dito muna po kayo, iikot-ikot lang po ako saglit. Diyos ko, nagawa niya talagang itumba ang cake ni Young Master Chen na ipinalipad pa mula sa ibang bansa para sana sa pagdiriwang ng kaarawan ni President Wu na nagkakahalaga ng ilang 10 milyong dolyar. Sino ba ang nagpapasok sa pilay na ito? Itinumba ang cake? Hindi ba't nanggugulo lang siya? Wang Qiang, ikaw na naman. Walang magandang nang... Young Master Chen, patawad. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Pa. Bakit may sugat ang noo mo? Sinaktan ka ba ni Young Master Chen? Yun. Walang silbi ang papa mo. Hindi ko sinasadyang mabasag ang cake ni Young Master Chen. Walang kinalaman si Young Master Chen dito. Pati ang litrato ng pamilya ni Young Master Chen ay nagawa mong mabasag. Sinasadya mo iyan. Hindi ko sinasadya. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Nagagawa mo pang magdahilan? Suot ang ganyang kakarampot na damit para pumunta sa birthday party ni President Wu. Tingin ko kayong dalawa ay sinasadya lang ipahiya ang Long Chuan. Iyan ang tanging litrato na iniwan sa akin ng tatay ko. Kayong dalawa, talagang sinasagad niyo ang pasensya ko. Umalis na kayo agad sa party. Young Master Chen, humihingi ako ng tawad sa iyo. Alice! Umalis na kayo! Pa, tara na. Magpalipas muna tayo ng galit ni Young Master Chen. Ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni Papa sa akin at ito lang ang tanging paraan para mahanap siya. Young Master Chen, ganoon ba talaga kahalaga ang tsapang iyan? Personal na ibinigay sa akin ni Papa ito noon at mayroon kaming tag-isa. Sa loob ng 20 taon, ito ang naging kasama ko bilang kapalit ni Papa. Ilang ulit na nilang sinisira ang mga gamit ng chairman. Hindi natin sila pwedeng hayaan na lang. Hindi sila paaalisin ng mama ko. Kung ayaw silang sibakin ng chairman, hayaan nating kusa silang mag-resign. May plano ka ba? Young Master Chen, ako nang bahala rito. Tulong po. Bastusan. Hinaharas ako. Ang walang hiyang ito. Naglakas loob na gawin ito sa birthday ni President Wu. Parang pulubi kong manamit. Mukhang may masamang balak. Ito ay malaking paninirang puri ni hindi man lang kita nasasaling. Ikaw kaya itong gumangga sa papa ko. Bakit mo ba siya ginagawa ng masama? Matanda na kayo, pero wala pa ring matinong pag-uugali. Sa ganitong asal, paano ka pa makakatagal? Sa Long Chuan, magbitiw ka na lang. Kung gusto niyo kaming paalisin, sabihin mo ng diretsyo. Bakit kailangan mo pang mag-abala ng ganito? Hindi ko po kayang gawin iyon. Takot na nga po ako sa inyo dahil baka pumunta kayo kay President Wu at isumbong na naman ako. Young Master Chen, inaamin ko na hindi ko sinasadyang maitumba ang cake nyo, kasalanan ko iyon. Pero hindi naman kailangang maging masyado kang malupit. Binasos mo ang isang babae, pinaalis kita sa trabaho, malupit ba iyon?
Alam na alam mong hindi ko kailanman magagawa ang bagay na iyon. Nakita ko mismo kung paano mo binastos ang kasamahan natin sa trabaho. Aalis ka ba ng kusa o ako mismo ang magpapalaya sa iyo? Young Master Chen, wala akong ginawang masama, kaya wala akong aaminin. Huwag niyo akong pagbintangan ng mali. Kung ganoon, mas pipiliin mo ang magpalaya sa iyo. Sino niyan? Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ang tatay ko, wala siyang kasalanan. Ang isang taong mayaman na gaya ni Young Master Chen, bakit naman niya pagbibintangan ang isang pulubing tulad mo? Ang pagpapatalsik ni Young Master Chen sa ganitong tao ay nakatutulong sa lahat. Matanda, ngayong araw ay gagawin ko para sa iyong mapagsamantalang kamay ay pagbabayarin kita. Lapiin mo ang cake hanggang sa luminis at pagkatapos ay pirmahan mo ang papeles sa pagbibitiw. Sa ganitong paraan, hindi na kita paparusahan pa. Young Master Chen, walang kinalaman dito si Yunyon. Sana ay huwag mo siyang idamay pa. Matanda ka na nga, nagawa mo pang magkunwaring mabait ha? Binablackmail mo ba ako? Kapag dumating na si President Wu, ay titingnan niya ang mga kuha sa kamera para mapatunayang wala kaming sala. Kapag sinuri na ni Mama ang monitor, ay sigurado siyang malalaman na siniraan ko lang ang matandang ito at tiyak na papatulan at parurusahan ako. Kuya Chen, huwag kang makinig sa mga pinagsasabi niya. Hindi pa naman natin alam kung kailan ba talaga darating si President Wu. Sa tingin mo ba, kung hindi man darating si President Wu, ay hindi na niya malalaman ang lahat? Hanggat wala pang nangyayaring masama sa akin, ay isusumbong ko pa rin ito kay President Wu. Kuya Chen, tignan mo kung gaano siya kayabang, hindi mo ba siya pagsasabihan? Palalampasin ko na ang nangyari ngayong araw, ituturing kong walang nangyari. Pero kapag may ipinagsabi kayong kahit isang salita, ay yayariin ko kayong dalawa. Layas. Kuya Chen, ang bagay na ito ay palalampasin na lang natin? Hindi ito pwedeng malaman ni Mama, kaya palalampasin muna natin ito ngayon. Young Master Chen, ang inyong regalo para kay President Wu ay nawawala. Kuya Chen, siguradong paka na ito ng mag-amang iyan. Wala nang iba kundi sila lang. Harangan niyo sila. Young Master Chen, ano pa ba ang kailangan mo? Wang Yunyun, kayong dalawa na mag-ama. Ninakaw niyo ang regalo para kay Young Master Chen, tapos gusto niyo pang makaalis ng basta-basta. Mangarap kayo. Ang sinasabi mong gamit ay hindi pa namin kailanman nakikita. Paano namin iyon mananakaw? Young Master Chen, kararating lang namin ni Yunyon dito. Imbestigahan mo muna ng mabuti. Pinaghihinalaan mo ba ako? Ang regalong iyon ni Young Master Chen ay ipinagawa pa sa isang tanyag na designer. Ito ay yari sa purong ginto, isang gintong dragon, na nagkakahalaga ng $200 milyong. Diyos ko, ang mahal. Napakamahalin sa magulang ni Young Master Chen. Ang lahat ng naririto ay imbitado nating mga kilalang tao. Imposibleng magnakaw ang mga ito. Kayong dalawa lang, na mag-amang mahirap, ang masisilaw sa gintong dragon na iyon. Iyan ay isang diskriminasyon. Ang pagkatao ay walang kinalaman sa katayuan. Mabilis ang kamay sa pagnanakaw. Mabilis din ang dila sa pagsagot. Siguradong siya ang nagnakaw? Ngayong nahuli na siya ng lahat, kaya ganyan na siya kagalit. Kayong lahat, magagarbong tignan ang inyong mga kasuotan, pero ang laman ng inyong mga utak ay puro lamang pang-uuto. Kasama ang donasilyong ito na inyong kinakampihan, wala kayong kwentang mga tao. Papa? Iniinsulto mo ba ako? Ngayon ay talagang pagbabayarin kita. Pa? Dalhin ang kutsilyo rito, parusahan ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang sandata, parusahan natin siya. Parurusahan kita sa ginawa mo para hindi ka na muling makapagnakaw sa iba. Young Master Chen? Young Master Chen, pakawalan mo ang tatay ko? Ang gintong dragon mo ay hindi talaga namin ninakaw. Kung ang pagkawala ko ang magpapatunay na wala akong sala. Sige, ituloy mo na. Hindi. Huwag niyo pong gagalawin ang tatay ko. Tumigil ka. Talagang mahal na mahal mo ang tatay mo? Kung hindi ikaw ang parurusahan ko. Ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo lang gagalawin ang tatay ko. Sa akin mo na lang gawin yan. Young Master Chen, ayos lang na ako ang apihin mo. Pero kapag may nangyaring masama sa kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, hindi kita patatahimikin kahit mawala man ako. Sa pagkakataong ito, hindi mo na mapoprotektahan si Wang Yunyun.
Posibleng alam din ni Wang Yunyon na ninakaw mo ang aking gintong dragon. Ang pagtatakpan sa krimen ay isa ring kasalanan? Ano ang ibig mong sabihin? Parurusahan kita ng husto, pagkatapos ay parurusahan ko rin siya? Upang ang inyong mag-ama na ginagamit ng mga kamay sa trabaho ay mawala na sa inyo, mas kapanapanabik iyon. Huwag mong saktan ang anak ko. Sa tingin mo ba ay makikinig ako sa iyo? Ang anak ko, bata pa si Yunyon, siya ngayon ay bata pa, mahaba pa ang landas na tatahakin niya. Gawin natin ito, ganito na lang, sa akin mo gawin ang lahat ng parusa. Basta wag mo lang sasaktan ang anak ko, kahit ano ay gagawin ko, parusahan mo na lang ako. Wag mong sasaktan ang aking anak. Young Master Chen, nandito na si President Wu. Ibigay mo sa akin. Young Master Chen, wag mong sabihing babawiin mo ang pangako mo. Nandito ang mama ko at parang hindi ka na makapaghintay na magsumbong, ano? Young Master Chen, kung sadyang wala kang itinatago, dapat ay hayaan mo si President Wu na imbestigahan ang nangyayaring ito. Wala kang karapatang magsalita rito. Heto, isuot mo ang mask. Sige. Isuot mo yan. Kapag nalaman ito ni Mama, ay hihiyain kita sa harap ng buong kumpanya. Anong ginagawa niyo ritong lahat? Ma, hinihinala ko na si Wang Qiang ang magnanakaw ng gintong dragon nyo, kaya iniimbestigahan ko siya. President Wu, wala po akong ninakaw. Parang awa niyo na po, alamin niyo ang totoo. Ang ibig mo bang sabihin ay yung regalo para sa kaarawan ko? Matagal ko nang inutusan ang assistant ko na dalhin yan sa kumpanya at ngayon ay nandoon na yan sa loob ng opisina. Ibig bang sabihin ay napagbintangan ko lang siya? Para lang sa bagay na iyan, ay naggawa ka ng ganito kalaking gulo? Si Bai Chen, sumobra ka na. Humingi ka ng tawad kay Wang Qiang. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Binintang ko lang naman siya, hindi naman iyon malaking bagay. Ang reputasyon at kalinisan ng isang tao ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay. At nagagawa mo pang sabihing hindi iyon malaking bagay. Kung narito pa ang papa mo, hindi niya papayagang gawin mo yan. Kung narito ang papa ko, hinding-hindi niya hahayaang apihin ako. Ikaw. Sa ginagawa mo ngayon, sumasobra na ang pagiging bastos mo. Paumanhin lang pala ang gusto mo? Ibibigay ko ang gusto mo. Sapat na ba iyan? Ikaw. Hindi pa sapat? Eto pa. Si Bai Ken, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi niyo humingi ako ng paumanhin? Ito ang paraan ko ng paghingi ng tawad. Young Master Chen, ano ang ibig sabihin nito? Palagi kang umaaligid sa akin, hindi ba dahil lang sa pera? Gusto mo lang makuha ang tiwala ni Mama para makakuha ka rito ng malaking pera, di ba? Young Master Chen, maling-mali ang iniisip mo sa amin ni Yunyon. Maling-mali? Tingin ko ay hindi. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Ayaw ko nang makita pa ang mukha mo. Si Bai Ken, akala ko noong una ay matigas lang ang ulo mo. Hindi ko akalain na magiging ganito ka kawalang hiya. Lakas ng loob mong gamitin ang pera para manghamak ng tao. Si Bai Ken, lumuhod ka at humingi ng tawad. Akong si Bacon ay habang buhay na isang tao lang ang luluhuran at iyon ay ang papa ko na si Peilin. Ang pelikular, bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang iyon? Hindi ka talaga luluhod? Sige. Pagkakamali ng ina kung ang anak ay walang modo. Kung ayaw mong lumuhod, ako ang luluhod. Ma, anong ginagawa niyo? President Wu, huwag niyo pong gawin iyan. Umalis ka. Huwag mong hawakan ang mama ko. Si Bacon, huwag kang bastos. Master Wang, patawad po. Pagkakamali ko, dahil hindi ko naturuan ng maayos si Bacon, kaya niya nagawa ang pagkakamaling ito. President Wu, pakiusap, huwag kayong magsalita ng ganyan. Sa totoo lang, ang dami niyo na pong naitulong sa amin ni Yunyon. Kasalanan ng ina kapag ang anak ay hindi naturuan ng tama. Lumaki si Bacon na walang ama. Habang abala naman ako sa pamamahala ng kumpanya at pagpapalaki sa kanya, kaya hindi ko nagawa ng perpekto ang parehong obligasyon. Ngayon,
Ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Bacon. Umaasang mapapatawad mo siya. Ma? Kung ang pagluhod ko, ang makakapagpagaan ng loob mo, ako na ang luluhod. Talaga bang lumuhod siya? Ang mapaluhod ang isang mayabang na tulad ni Young Master Chen. Isang pambihirang pagkakataon ito. Hindi ko akalaing ang isang tulad ni si Beichen ay kayang gawin ang lahat ng ito alang-alang sa kanyang ina. Tila si Young Master Chen ay hindi naman masamang tao. Isa siyang mapagmahal na anak. Napakahusay ng palabas na ito. Napakagaling talaga. Huang Liangdong, anong ginagawa mo rito? Nandito ako. Siyempre para pilitin ang anak mo na isuko ang posisyon niya bilang Vice-General na tagapamahala. Boss Wang, hindi pa naman lumulubog ang araw, pero nananaginip ka na ng gising? Hindi pa ba madilim? Bakit tila nakikita ko na ang tanyag na tagapagmana ng Long Chuan ay lumuluhod sa harap ng isang security guard? Usaping pamilya ito, kaya wala kang karapatang makialam o maghusga. Sabi nga nila, kasalanan ng ama kapag ang anak ay walang modo. Malinaw na si Beichen ay kulang sa pagmamahal ng magulang, kaya naging basura ang ugali. Bacon, kumalma ka lang. Samantalang ang anak ko namang si Geng Xin, napalaki ko bilang isang matalinong graduate ng Harvard. Alam kong mahusay ang anak mo, pero si Bacon pa rin. Ang tanging tagapagmana ng Long Chuan Group, ang posisyon ng Vice President ay hindi maibibigay kay Huang Gengsin. Ayaw mong ibigay ang pagka-Vice President? Siguro naman ay pwedeng ang pagka-presidente na lang. Total si Peilin naman ay matagal nang nawawala at wala nang balita. Balang araw ay darating ang oras na babalik din ang asawa ko. Huwag ka nang umasa kung babalik siya. Dapat ay noon pa. Nakikita ko na kahit may edad ka na, ay may ganda ka pa rin. Kaya mas mabuting ako na lang ang magpresidente para magkaroon ka ng bagong asawa at si Bacon ay magkaroon man lang ng tatay. Nakuha mo pang bastusin ang nanay ko, pagbabayarin kita. Subukan mong galawin ang tatay ko? Siguradong yari ka sa akin. Bitawan mo ang anak ko. Bacon, ang pagkapresidente ng Long Chuan, ibigay ko man iyan sa isang guard, hinding-hindi iyan mapupunta kay Huang Liangdong para pamunuan. Hindi ako makapaniwalang hahayaan ni President Wu ang isang gwardiya na maging presidente. Napakakatawa-tawa naman. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo pwedeng makuha ang lahat. Ang posisyon na ito bilang Vice General Manager. Ang anak kong si Geng Xin, ang pinakabagay para dito. Si Bacon ang tunay na tagapagmana ni Long Chuan Group, kaya ang posisyong ito ay walang sinumang makakaagaw. Ang anak mo ay masyadong magulo ang emosyon? Paano siya magiging maayos na vice-presidente? Alam ko kung sino si Bacon, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Kung ang pakay mo lang dito ngayong araw ay pag-usapan iyan, kalimutan mo na. Wala ka nang magagawa tungkol diyan. Hawak ko na ang pirmadong sulat ng appointment mula sa lahat ng mga direktor, pumayag ka man o hindi, ang posisyong ito ay para na sa anak ko. Kung hindi papayag ang presidenteng gaya ko, gaano man karami ang mga dokumentong iyan, wala itong saysay. Totoo iyan. Tingin ko rin ay mas nararapat si Huang Gengxin kaysa kay si Beichen para maging vice-presidente. Oo naman, si Huang Gengsin ay matalinong estudyante mula sa Harvard International Finance. Pero si Baiken, hindi natin alam kung saang mumurahing kolehiyo lang siya nagtapos. Tay, sorry po, napahiya ko po kayo. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako susuko. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta sa akin. Kapag naging vice-presidente na ako, itutuloy ko ang tagumpay ng Long Chuan at hindi ko bibiguin ang inyong tiwala sa akin. Sandali lang. Oh, si Bacon? Ano na, Young Master? Handa na ba ang inyong mensahe ng pagbitiw sa tungkulin? Huang Gengxin? Maglaban tayo at kung sino ang manalo, siya ang magiging vice-presidente. Akala mo ba ay kapantay mo ang anak ko? Isa kang taong walang alam kundi magpakasasa sa bisyo. Alam mo ba kahit man lang ang kahulugan ng pagkapanalo? Mula bata pa, ay nakatanggap na ako ng elite education at nag-intern pa ako sa Wall Street. Kaya ikaw, huwag mo nang hiyain ang sarili mo. Sa dami ng sinabi mo, ibig bang sabihin ay natatakot kang makipagkumpetensya? Bakit naman ako matatakot? Sige, ano ang labanan? Kung sino ang unang makakapagpapayag sa financial giant na si Professor Zheng na magtrabaho muli, siya ang panalo. Si Professor Zheng ay isang kilalang eksperto sa Wall Street. At sa tingin nyo ba ay magtatrabaho si Professor Zheng para sa Long Chuan? Sobrang labo niyan. Balita ko ay si Professor Zheng ay 20 taon nang namumuhay ng tahimik. Hindi siya basta-basta pwedeng makita ng kahit sino. Bacon, matagal nang umiiwas sa mundo si Professor Zheng. Ang ganitong uri ng pustahan ay siguradong ikalatalo mo. Hanggat tapat ang hangarin, makakamit ang tagumpay.
Para maprotektahan ang kumpanya ni Papa, gagawin ko ang lahat para magtagumpay. Sige, tuloy ang laban. Kapag natalo ka, ay lalayas ka sa posisyon mo bilang Vice President. Usapan na yan. President Wu? Iyang opisina ng Vice President ay kailangan ng mabakante agad. Dahil sa madaling panahon, ang anak kong si Gengxin ang gagamit niyan. Hindi pa nagsisimula ang labanan? Mas mabuting, huwag ka munang masyadong kampante. Masyado kang matigas ang ulo? Tingnan lang natin ang kalalabasan nito. Anak, tara na. Wala ka bang mga mata? Ang lakas ng loob mong banggain ako. Huwag kang gumawa ng gulo. Bumalik ka na agad at maghanda para humarap kay Professor Zheng. Pasensya na. Kumusta po, Professor Zheng? Ako ang chairman ng Longchuan Group. Nandito po ako ngayon para imbitahan kayong magtrabaho muli. Ano bang meron sa araw na ito? Sunod-sunod kayo na pinapabalik ako sa serbisyo. Sige na, halina kayo. Tuloy po kayo sa loob. Sa ganitong kaliit at mumurahing mga bagay, balak nyo pang kumbinsihin si Professor Zheng? Hindi ba kayo nahihiya? Dahil natuntun namin ang lugar na ito, ang mga inihanda namin, ay higit pa sa nakikita nyo. Professor, nakahanda akong magbayad ng 20 milyong dolyar kada taon para kunin kayong magtrabaho sa Longchuan at ang 100 milyong dolyar na ito ay paunang bayad. Ito lang? Gengxin, ilabas mo ang dala nating mga gamit. Opo. Tingnan niyo po ito, Professor Zheng. Ano ito? Mangyaring buksan po ito ng personal Professor Zheng. Naku po. Ito ay para sa inyo, Professor Zheng. Mga ari-arian mula sa iba't ibang dako ng bansa at mayroon ding 200 milyong dolyar sa bangko. Basta't pumayag po kayong magtrabaho muli, magiging sa inyo na ang lahat ng ito. Professor, huwag kang papayag. Dadagdagan namin ang presyo. Matanda na ako. Marami na rin ang idinagdag ng edad ko. Ang katanyagan at pera para sa akin ay hindi na mahalaga. Mas mainam pa, nabigyan niyo ako ng math problem na lulutasin para sumaya ako. Ganito, bibigyan ko kayo ng isang partial differential equation. Kung sino sa inyong dalawang pamilya ang makakalutas nito, doon ako sasama. Nag-aral ako ng mabuti ng advanced mathematics. Ang paglutas nito para sa akin ay napakadali lang. Baiken, simula bata ka pa ay hindi ka pa pumapasa sa math. Anong gagawin natin? Hoy, tulungan mo akong sagutin ito. Ako? Ikaw ang una sa math sa klase natin. Siguro naman kaya mo to, di ba? Hindi ko kaya. Ganito, kapag tinulungan mo ako rito, pangako ko sa'yo, hindi ko na kayo aawayin uli ng tatay mo. Mukhang kailangang humingi ng tulong kay Papa. Sige, payag ako. Magbabanyo lang ako. Hello? Pa, sabi ni Professor Zheng, kung sino raw ang makakalutas sa problem niya, doon siya sasama. Kayo ang nagturo sa akin ng math simula pa noong bata ako. Pwede niyo po bang tulungan si Young Master Chen? Anak, kahit na madalas tayong awayin ni Bacon, ay mabuting tao naman si President Wu. Isipin na lang natin na tinutulungan natin siya. Pa, ano pong dapat kong gawin? Sige po. Ito ang problem na dapat ninyong sagutin. Ang problem na ito, bakit parang pamilyar? Ito ang kailangan gawin ninyong topic. Hindi po, Professor. Nagkamali po yata kayo? Ang problemang ito ay hinding-hindi kayang masagot ng kahit na sino. Nag-aaral ako ng finance, pero kahit kailan hindi pa ako nakakita ng ganitong kabaliw na tanong. Diyan ka nagkakamali. Dahil si Palin ay isang genius sa math. Dati, kapag nagbibigay ako ng test, hindi pa aabot ng 5 minuto,
ay nasasagot na niya agad. Ganoon ba talaga kagaling si Papa? Pagdating sa math ng papa mo, kilala iyon sa buong mundo. Kung hindi lang siya pumasok sa Longchuan, paniguradong siya na ngayon ay isang tanyag at kilala na eksperto sa mathematics. Sayang nga lang. Isang napakagaling na genius sa math, ang bigla na lang nawala. Sa hirap ng tanong nyo na iyan, kahit pa nandito pa si Paylin, baka hindi niya rin masagot iyan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala pa siyang nangyayaring masama. Nawawala lang siya. Kung hindi mo ito kayang sagutin, ay lumabas ka na lang. Kung ako nga hindi ko magawa. Iyang babaeng iyan, mas lalong hindi rin niya makakayanan iyan. Titingnan ko na lang kung paano siya mapapahiya mamaya. Papa, ayos ka lang ba? Ayos lang si Papa. Hawakan mo ang ballpen, sabihin ko, at ikaw ang sumulat. Kung wala ng problema, magsimula na kayo. Tapos na po akong sumulat. Sige, tamang-tama na 5 minuto. Napakagaling ni Yun. Asahan mo talaga sa isang henyo. Ibang klase talaga. Ikaw na naging top 1? Talagang katangi-tangi ka. Itong tanong na masasagot sa loob ng 5 minuto, sa tingin ko ang sagot na ito ay gawa-gawa lang. Dahil lang hindi mo kayang sagutin? Hindi ibig sabihin hindi rin kaya ng iba. Nagtanong na ako sa guro ko sa math department. At ang tanong na ito, kahit isang taon, ay maaring hindi pa rin makuha ang sagot. Tapos ang pasalit-salit na batang ito, masasagot niya ang tanong na ginawa ni Professor Zheng? Nakakatawang biro. Walang mali sa sagot sa tanong na ito. Napakakumpiyansa mo ha? Maghanda ka na mapahiya. Lagot na. Paano nasisiguro ni Huang Gengxin? Hindi kaya nagkamali nga talaga siya? Hindi pa nilalabas ni Professor Zheng ang resulta. Maghintay muna tayo. Ang tanong na ito, kung wala kang 30 taong karanasan sa math, hindi mo man lang ito maiintindihan. Sabi mo sa akin, paanong ang babaeng ito ang makakasagot niyan? Nakakatawa. Ano naman kung magkamali? Kayo nga, ni hindi nyo masimulang sagutin. Ngayon, kung nagbigay lang si Professor Zheng ng mas madali-daling tanong, siguradong lampaso kayo sa akin at wala ka sanang boses dito. Imposibleng maging mali ang sagot na ito. Tiwala ako sa tatay ko. Professor Zheng, ipakita mo na agad ang kanilang maling sagot. Hindi na ako makapaghintay. Ang ginawang paglutas ng batang ito ay tama. Ito. Hindi ito maaari. Professor, pakiusap. Tingnan niyo po uli. Ang paraan ng paglutas ng batang babaeng ito ay kapareho ng estilo ni Paylin noon. Mabilis at mahusay ang kaniyang pag-iisip. At malinaw ang resulta ng kaniyang sagot, hindi ako magkakamali. Imposible ito. Ilang taon akong nag-aral ng mabuti. Pero kahit ang tanong ay hindi ko maintindihan, paano niya ito nalutas sa loob ng 5 minuto? May tanong ko lang, Hija. Ano ang ugnayan niyo ni si Paylin? Hindi ko po siya kilala. Kahanga-hanga. Napakahusay talaga. Parang sumasanib sa kaniya si Paylin. Yun. Napakagaling mo talaga. Malaki ang naitulong mo sa Longchuan Group. Dahil ako ang pumili sa kaniya, karangalan ko rin iyon. Sige. Sa iyo na ang karangalan. Yang Master Chen, bata ka pa ay mahusay ka na? Kung malalaman lang ng tatay mo na napakagaling mo na, siguradong magiging proud siya sa'yo. Pa, naririnig mo ba? Sisiguraduhin kong mababantayan ko ang Longchuan. Yun, hindi ko akalaing kahit galing ka sa mahirap na pamilya, ay isa kang henyo sa matematika. Sa pangalan ng kumpanya, tustusan ng auntie, ang pagpapatuloy ng iyong pag-aaral. Ano sa tingin mo? Auntie, sa totoo lang po, tatay ko ang sumagot sa problemang iyon. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo po, gamit ko ang aking headphones habang idinidikta ng papa ko at natapos ko ang problemang iyon. Hindi ko akalaing napakagaling ni Wang Qiang. Masyado namang mapagpakumbaba si Master Wang sa husay niya. Bata pa lang ako. Ang papa ko na ang nagtuturo sa akin ng math. Isa siyang henyo. Ano pa man ang mangyari, ang buong pamilya nyo ang tumulong sa amin ni Beichen para manalo sa laban. Sabihin mo kung anong premyo ang gusto mo. Ibibigay ni tita sa iyo. President Wu, wala naman po akong malaking hiling. Ang gusto ko lang ay kaming dalawa ni papa na mamuhay ng tahimik. Huwag kang mag-alala dahil tinulungan mo kami ng mama ko ngayon. Hindi na kita aawayin o pagmamalupitan. Dati ay wala pang isip si Bacon. Ngunit naniniwala akong pagkatapos nito, marami na siyang matututunan. Ma, huwag na kayong mag-alala. Susubukan kong kunin agad ang pamamahala sa Longchuan Group para makapagretiro na kayo ng maaga. Tingnan mo nga naman, ano itong nakakatawang biro na naririnig ko? Sa ganyang babaw na kaalaman, gusto mo pang pamunuan ang Longchuan. Nanalo lang dahil sa pandaraya? Tapos magagawa mo pang magyabang? Sino ang sinasabi mong nandaya?
Huwag kang magsalita ng ganyan. Narinig ko ang lahat. Ang sagot sa problemang ito ay malinaw na gawa ng tatay niya. Wala kang kinalaman dito kahit kaunti. Tao rin ng Long Chuan ang papa niya? Para sa akin, sadyang hindi mo lang tanggap ang iyong pagkatalo. Tanungin mo ang sarili mo. Naging patas ba ang laban na ito? Hinihiling ko na ulitin ang kompetisyon. Sige ba? Lalaban ako. Sige. Dagdagan natin ang pustahan ngayon. Kapag natalo ka, ibibigay mo sa akin ang buong Long Chuan. Bakit? Takot ka ba? Payag kami. Ma, tama siya. Wala naman talagang kinalaman sa akin ang pagsusulit na ito. Ang marunong pumili ng tamang tao para sa trabaho ay isa ring kakayahan. Hayaan mong si Yun ang gumawa nito para sa iyo, pinatutunayan lang ito na magiging mabuti kang tagapamahala. Pero paano kung matalo tayo? Ang buong Long Chuan Group ay... Walang paano-paano. Handa si Mama na isugal ang buong grupo para lang patunayan mo ang sarili mo. Ang Long Chuan ay pinaghirapan ni Papa sa buong buhay niya. Hindi ko pwedeng hayaan na dahil lang sa akin, ay maibibigay lang ito ng ganoon kadali sa iba. Kahit hindi tayo pumayag ngayon, siguradong gagamit ang mag-amang pamilyang Huang ng kung ano-ano pang paraan para pilitin akong bumaba sa pwesto. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang lumaban. President Wu, handa po akong maglingkod sa inyo kahit kailan. Yun. Maraming salamat. Dahil nagtitiwala po kayo sa akin, pangako po na hindi ko kayo bibiguin. Ipapakita ko sa kanilang lahat na kahit wala na ang asawa ko, ang anak ko ang magpapatuloy sa pag-unlad ng Long Chuan tungo sa tagumpay. Ang lakas ng loob mo, President Wu. Paano mo gustong makipagkumpetensya? Bibigyan natin sina Gengsin at si Bacon ng $10 milyong bawat isa sa loob ng 30 minuto. Kung sino ang may pinakamalaking kinita, siya ang mananalo. Walang problema. Pero, kapag ako ang nanalo, hindi lang ang Long Chuan Group ang kukunin ko, kundi pati na rin ikaw. Pagbabayarin kita. Kahit na ikaw. Tapusin kita. Baiken, kumalma ka. Kapag natalo ka sa kompetisyon, si Long Chuan Group at ang nanay mo ay magiging akin na. Matandang hukluban ka? Subukan mong galawin ang nanay ko? Pagbabayarin kita. Hayaan mo lang siya. Sigurado namang hindi niya ako matatalo. Lumapit ka rito kung gusto mong masaktan. Ma, bitawan niyo ako. Baiken, basta't manalo tayo sa kompetisyon at mapanatili natin ang Long Chuan, hindi magtatagumpay si Huang Yangdong. Tama po iyon, Young Master Chen. Ang pinakamahalaga nating dapat gawin ay ang matapos ng maayos ang laban. Araw na tayo. Kapag hindi nanalo si President Wu ngayon, ay malilipat na sa iba ang pamunuan ng Long Chuan. Nakaabang na ng husto ang Director Huang na iyan, habang si President Wu naman ay mag-isang lumalaban. Mahirap harapin ang sitwasyong ito. Xu Jun, napaka nasa oras mo. Hindi ka na ba makapaghintay na mapunta sa akin? Tabi. Baiken, kumalma ka. Sadyang gusto lang ni Huang Liangdong na guluhin ang isipan mo. Security, nasaan kayo? Mga guard. Security, magsuot ng mask bago pumasok. Gaano na ba kita katagal tinatawag? Saan ka ba galing? Sinasabi ko sa iyo, isang gawain lang mayroon tayo ngayong araw. Iyon ay protektahan ang nanay ko. Huwag mong hahayaang lumapit sa kanya ang kahit na sino. Opo, Young Master Chen. Ang $10 milyong na puhunan ay naibigay na. Pakiusap ay maghanda na si Young Master Chen at Batang Master Gengsin upang magsimula. Sa renewable energy, artificial intelligence games, at pati na rin sa medical regeneration technology, sa 4 na malalaking kumpanyang ito ay bibili ako ng halagang $2 milyon at $500,000 bawat isa. Wala nang duda na ikaw ang anak ni Chairman Huang. Napakahusay ng paningin mo. Agad mong napili ang mga industriyang pinakakumikita, hindi ba? Matagal ko nang nabalitaang si Gengsin ay isa sa pinakamagaling sa stock market ng Harvard. Totoo nga ang mga usap-usapan tungkol sa iyo. Anong stock naman kaya ang pipiliin ni Young Master Chen? Sana pala ay nag-aral ako ng mabuti noon. Para sa akin ay magkakamukha lang ang mga kumpanyang ito. Pipiliin ko ito, at saka ang isang ito. Mamumuhunan ako ng $3 milyong sa bawat isa sa tatlong ito. Hindi ko akalain. Mahilig pala sa pagkain si Young Master Chen. Puro mga industriya ng pagkain ang pinili niya. Bakit hindi ka rin pumili ng dalawa para sa nanay mo? Baiken, sa mga stock na pinili mo, parang wala silang magandang kinabukasan. Naku, Nay. Hindi naman ako marunong pumili. Itutaya ko na lang ang swerte ko. Ano? Ay naku. Minalas na yata ang anak mo. Siya na ang dahilan ng kasawian ng tatay niya. Pati stock market ay bagsak din sa kanya. Mabuti pang ilipat na agad ang Long Chuan kay Chairman Huang. Kapag ang ganitong level ang naging tagapagmana,
Natatakot ako na baka bumagsak lang ang kumpanya. Young Master Chen, mayroon ka pang $1 milyong. Itutuloy mo pa ba ang pamumuhunan? Itutuloy ko. Gagawin ko ang lahat para bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Tanong ko lang, Young Master Chen, anong stock ang plano mong bilhin? Ang pipiliin ko ay Young Master Chen. Sandali lang. Ibigay niyo po sa akin ang pagkakataong pumili. Ako na po ang pipili para sa inyo. Tay, sigurado po ba kayong tutulungan niyo si Young Master Chen? Mabuting tao si President Wu. Hindi ko kayang pabayaan na lamang siya. At panuurin ang ganito kalaking korporasyon na basta na lang mapunta sa iba. isa ka lang security guard, wala akong dahilan para magtiwala sa iyo. Young Master Chen, kaya po ito ni Tatay. Alang-alang po kay Long Chuan, pakiusap, pagkatiwalaan niyo po si Tatay. Kahit nga $1 milyong na platinum card ay hindi pa niya nahahawakan, paano mo aasahan na magtitiwala ako sa kanya? Ipaubayan na natin ito kay Master Wang. Kahit nga ang mahihirap na math problem ay nagagawa niyang sagutan, sa tingin ko, posibleng may alam din siya sa stock market. Young Master Chen, 10 minuto na lang at tapos na ang kompetisyon. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kumuha ka pa talaga ng security guard para tulungan ka? Si Bacon, mukhang wala ka na talagang ibang pagpipilian, kaya kahit sino na lang ay kinakapitan mo na? Hahaha. Ang kinabukasan ng ganito kalaking korporasyon ay ipapaubayan nyo lang sa kamay ng isang security guard, President Wu. Ginagawa mo ba tong laro? Hihintayin ko na lang si President Wu na isuko ang buong grupo sa aming magama. Dito lang po. Narito po. Master Wang, yung napili mong stock, bakit kanina ay wala ito sa malaking screen? Ito ay isang lihim na stock. Makukuha mo lang ito sa pamamagitan ng isang lihim na pinto. Hindi alam ng karamihan sa mga tao. Kung ganoon, paano mo nalaman? Kanina lang, bigla na lang itong lumitaw sa isip ko. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. Bumili siya ng Bitcoin. Nahanap niya talaga ang stock na yon? Hindi simpleng security guard lang ang taong ito. Huwag kang mag-alala. $1 milyong lang ang mayroon siya, samantalang ang atin ay naging 5 beses na ang laki. Hindi na niya tayo maaabutan. Wang Qiang, bakit wala pang nangyayari sa stock na ito? Magkakaroon din iyan ng balita. Maghintay pa tayo, Young Master Chen. Mayroon na lamang 5 minuto at tapos na ang paligsahan. Ibenta na. Aba, congratulations Genome Gengsin. Ang $10 milyong ay naging $100 milyong na. Tunay kang ang karapat-dapat sa titulong Wolf of Wall Street. President Wu, ibibigay ko ang $100 milyong na ito bilang dote sa'yo. Magpakasal na tayo agad. Hindi pa tapos ang laban? Hindi pa sigurado na matatalo kami. Anong pang hinihintay mo? Mayroon ka na lang 4 na minuto. Siguradong talo na kayo. Wang Qiang, niloloko mo ba ako? Hindi po. Hoy, tataas na naman ang stock na ito. 30 segundo na lang bago matapos ang laban. Ibenta. Bilisan niyo ang pagbenta. Tapos na ang paligsahan. Naibenta na ang mga stock ni Senyorito si Bacon. Kumita ito ng $1 bilyong. Grabe, $1 bilyong. Grabe, $1 bilyong. Nay, nanalo tayo. Nanalo? Hindi ko akalain na ang stocks na ito ay tatas ng husto sa huli. Talagang hindi ka panipaniwala. Kailangan ng napakatinding paghuhusga para magawa iyon. Napakagaling. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon ng pag-aaral at pagsusuri sa stock market, sa huli ay tatalunin lang pala ako ng isang bodyguard. Ang estilo niya ay katulad noong panahon ni si Peilin nang namamayagpag siya sa stock market pero isa lang siyang guard. President Huang, nahimatay ang anak mo. Anak ko, tumawag na kayo ng ambulansya. Anak, gising. Tulungan niyo akong ilabas siya. Anak ko! Anak! Bacon, pasalamatan mo agad si Master Wang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mananalo sa laban na ito. Ano? Salamat. Walang anuman. Gusto ko kayong suklian mag-ama. Anumang gusto nyo ay sabihin nyo lang, gagawin ko ang lahat para maibigay iyon. Napakabait niyo po. Tinulungan ko kayo dahil sa respeto ko sa inyo at hindi para sa kahit anong bayad. Hindi maaari iyon. Kailangan nating magpasalamat para sa utang na loob na ito. Talagang hindi na po kailangan. Kung wala na pong kailangan, aalis na po kami ni Yun. Teka po, Yun, tara na. Master Wang. Master Wang. Nahulog po ang inyong susi? Salamat. Tara na. Sa tingin ko, nang nagpasalamat ka kanina, parang napilitan ka lang? Ma, kung hindi ko ito nailabas ng maaga, paano tayo kikita ng $1 bilyong? May naitulong ka nga sa bagay na ito, pero si Master Wang pa rin naman ang nakapili ng magandang stocks, di ba? Mas may kakayahan pa rin po ako.
Sige, may kakayahan ka na. Kaya sa susunod sa kumpanya, ayusin mo ang iyong pagtatrabaho. Huwag kayong mag-alala ma. Kapag napalago ko na ang ating grupo, pwede na po kayong mamahinga at mag-enjoy. Hahaha, tara na. Young Master Chen, hindi ko aakalain. May ibubuga pala ang Wang Qiang na iyan. Tsamba lang ang tawag doon. Kung hindi ko iyon binenta agad, paano tayo kikita ng $1 bilyong? Talagang magaling ka, Young Master Chen. Daig mo pa si Huang Gengxin. Sa paningin ko, ikaw ang hari ng Wall Street. Hindi lang ako nag-aral sa ibang bansa. Kung nakapag-abroad lang ako, yang mga katulad ni Huang Gengxin na galing sa labas, wala lang sa akin iyan. Yang napili mong Metaverse Project, siguradong pamumunuan niyan ang Long Chuan para maging numero 1 kumpanya sa buong mundo. Tumpak, plano kong ibuhos ang lahat ng yaman ng kumpanya para sa proyektong ito upang mas palakasin at palaguin ang kumpanya. Young Master Chen, hindi maaari ito. Young Master Chen, hindi maaari. Walang kwentang guard. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Pasensya na po, nagmamadali lang talaga ako. Young Master Chen, ang Metaverse Project, hindi mo dapat ito pasukan. Bakit? Ang proyektong ito ay hindi pa sapat ang pag-unlad, lahat ay hindi pa sigurado. Kung mamumuhunan ka ngayon, posibleng-posible na ang Long Chuan at ang ilang dekadang paghihirap nito ay mawala lang lahat sa isang idlap. Kapag hinintay ko pang maging matagumpay ang proyekto, edi naubos na ang pagkakataon, ano pa ang pakinabang ko? Ang Metaverse ay hindi naman isang tunay na industriya. Kung hindi mo ito mahahawakan ng maayos, maaari ka pang mabankrupt. Matandang hukluban. Sa madaling salita, wala ka lang tiwala sa kakayahan kong patakbuhin ang proyektong ito. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Kung ganoon, ay ayaw mo lang talaga akong makitang magtagumpay sa career ko. Wang Qiang, dahil ba ito sa mga panlalait ko sa iyo noon, kaya ka gumaganti sa akin? Young Master Chen, hindi pumasok sa isip ko ang bagay na iyan. Gagawin kong kilala sa buong mundo ang Long Chuan Group upang maging tanyag na kumpanya. Sa paraang iyon, ay baka mapansin ako ng papa ko? At baka sakaling bumalik pa siya. Young Master Chen, kung gusto mong palaguin at palakasin ang kumpanya, maaari kang pumili ng mga industriyang mas matatag. Ang Metaverse, masyadong malabo. Isang malaking panganib iyan. Isa kang hamak na guard, wala kang alam. Kung talagang mahusay ka, bakit nandiyan ka pa rin sa labas at nagpapakahirap sa ilalim ng araw sa ganyang klaseng trabaho? Young Master Chen. Sa tingin ko nga, ginagamit niya lang ang pagiging tila tagapagligtas niya, pero hindi niya naman kilala ang sarili niya. Talaga bang ganoon ang tingin mo? Young Master Chen, alam mo naman, hindi ako ganong klaseng tao. Wang Qiang, dahil sa pagtulong mo sa pamilya ko, hindi kita sasaktan. Ano man ang iniisip mo, lumayas ka na ngayon din. Young Master Chen. Kuya Chen, ang guard na ito, hindi niya talaga maintindihan ang kagustuhan mong makita ang iyong ama. Ako lang ang nakakaunawa sa iyo. Kapag nagtagumpay na ako sa karera ko, hindi lang ang papa ko ang babalik, mabubuhay din ng marangya si mama. Kuya Chen, kung balak mong mag-invest, kailangan mong bilisan. Narinig ko sa kanila na ang mga nag-invest sa Metaverse ay kumita ng napakalaking pera. Kapag hindi ka nagmadali, baka mahuli na ang lahat. Young Master Chen, pag-isipan mong mabuti. Huwag kang mag-invest sa proyektong Metaverse, Young Master Chen. Layas, magsalita ka pa at papatahimikin kita. Pupunta muna ako kay Yun para pigilan ang lahat ng ito. Kuya Chen, dito sa akin, mayroon akong ilang proyekto na mas sigurado kaysa sa mga alam mo at mas mataas pa ang kikitain. Gusto mo bang tingnan ito? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Ako may mga matatanda sa pamilya namin na nag-invest. Narinig ko sa kanila na sa ganitong larangan, kailangan may kakilala kang gagabay sa iyo. Kundi, madaling mauwi sa wala ang lahat ng iyong pagod. Sa ganito kalaking proyekto, dapat nga ay maging maingat. Ibigay mo sa akin ang dokumento. Sige po, ipiprint ko lang. Pasok. Young Master Chen, pinapatawag niyo po ako? Maupo ka. May proyekto akong balak invest. Ikaw ang magmahalan nito. Young Master Chen, tingin ko po ang proyektong ito ay masyadong madali.
Kung bigla nating ilalagak ang pera ng Longchuan Group, masyadong malaki ang panganib. Pinapunta ka rito ni Young Master Chen para trabahuhin iyan, hindi para pakialaman siya. Young Master Chen, iminumungkahi ko po na pag-isipan niyo muna ito ng mabuti. Bakit parehong-pareho kayo ng ugali ng tatay mo? Anong mayroon sa tatay ko? Ang tatay mo, ginagamit ang utang na loob ng pamilya si para pigilan si Young Master Chen sa pag-invest sa magandang proyektong napili niya. Natatakot ba siyang malampasan siya? Kahit wala siya, kaya pa rin ng Young Master Chen natin mapagtagumpayan ang kahit ano. Hindi ganong klaseng tao ang tatay ko. Bakit ba ang lahat sa inyo? Ayaw akong makitang kumita ng malaki? Pagkakataon ko na ito para patunayan ang sarili ko. Pero? Walang pero, gawin mo ito. Kung hindi ay lumayas ka rito. Maraming pwedeng pumalit sa iyo para gawin ito. Ayaw makinig ni Young Master Chen? Kailangang magtanong muna kay Papa kung anong dapat gawin. Sumasakit po ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Tatapusin ko ang trabaho pagbalik ko. Bilisan mo. Pa, hinahanap po kita. Hinahanap din kita. Si Bacon, nagbanggit ba siya tungkol sa proyekto sa Metaverse? Ang dokumentong ito ay peke lang at ang proyekto ay puno ng mga pagkakamali. Anong gagawin natin? Ayaw makinig ni Young Master Chen sa atin. Ibig bang sabihin nito, panonoorin na lang natin na malugi ang Longchuan Group? Kahit marami siyang ginawang hindi maganda, pero hindi naman siya masamang tao. Bukod pa doon, may utang na loob tayo kay President Wu, hindi natin sila pwedeng pabayaan sa oras ng panganib. Pa, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Si President Wu lang ang makakapigil sa kanya. Gawin natin ito, pumunta ka doon at bantayan mo si Baiken. Sige po. Master Wang, hinahanap mo ako? President Wu, si Bacon ay kasalukuyang namumuhunan sa isang napakapanganib na proyekto. Sana ay mapigilan mo siya. Kung itutuloy niya ang pamumuhunan, malaki ang posibilidad na magdulot ito ng malaking kapahamakan. Ano? Nasa business trip ako. Pauwi na ako ngayon din. Pansamantala, pakiusap Master Wang, tulungan mo muna akong pigilan si Bacon. Ako? Oo, kahit anong paraan pa ang gamitin mo, pakiusap, kailangang mapatagal mo si Bacon. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Kapag nagmatigas ang isang iyon, hindi na siya makikinig sa kahit kanino. Subalit, Master Wang, naniniwala akong kaya mo iyan. Baka hindi kayang gawin ng iba, pero sigurado akong magagawa mo iyan. Naniniwala akong may kakayahan ka. Baka hindi ito magawa ng iba, pero ikaw, siguradong magagawa mo. Ang mga sinabi kanina, parang narinig ko na sa kung saan. Master Wang, pakiusap naman po. Baka naman, ako at si President Wu ay nagkita na sa kung saan? Hindi. Sa aming dalawa, napaka-imposible nun. Paanong mangyayaring nagkaroon kami ng ugnayan? Siguradong masyado lang akong nag-iisip. Pa, anong balita? Anong sabi ni President Wu? Pinapabaya sa atin ni President Wu ang pag-ayos nito. Ganto, bibigyan kita ng panibagong website link. Ito ang gamitin mong pangproseso. Bakit ngayon ka lang dumating? Bilisan mo! Kung hindi natin bibilisan, ay baka lampas na tayo sa pinakamagandang panahon para mag-invest. Young Master Chen, magkano ang itataya? Simulan muna sa $100 milyong. Kuya Chen, $100 milyong? Hindi ba masyadong maliit iyon? Hindi man lang iyon tugma sa laki ng yaman nyo. Mag-invest muna ng $100 milyong para makita ang kikitain. Kapag naging maayos, ay magtutuloy-tuloy na ako. May utak din pala ang hangal na ito. Kailangan kong ipaalam kay Brother Gengsin. Kumusta na? May galaw na ba? Nagsisimula na itong kumita. Magkano na? Nasa $1 bilyong na. Mag-invest pa. Young Master Chen, walang anumang negosyo sa mundo ang kumikita ng ganito kabilis. Kaya pakiusap, mag-ingat po kayo. Marami ka pang hindi nakikita sa mundo. Anong alam mo? Hindi porket hindi mo pa nakikita ay hindi na ito totoo. Ako si Bacon at ako ang magiging kauna-unahang susubok sa bagay na ito. Ipagpatuloy mo. Magkano ang itataya natin ngayon? Invest mo lahat ng kinita nating pera. Hindi po pwedeng i-withdraw ang kinita na. Pwede lang itong dagdagan. Kung ganoon ay dagdagan natin. Lahat ng pera sa account ko. Invest mo lahat. Sige po, Young Master Chen.
Diyos ko, 10 bilyong dolyar. Ituloy mo lang ang pag-invest. Lahat ng pera sa account ng Longchuan Group ay invest mo lahat. Young Master Chen, sigurado po ba kayo? Sino ka ba sa akala mo? Para questionin ang desisyon ni Young Master Chen? Invest mo na. Sinabi ko ng invest mo kaya gawin mo. Pera ko ito, kaya wala kang pakialam. Young Master Chen, ang kabuuang kita sa account niyo ay 900 bilyong dolyar. 900 bilyon. 900 bilyon? 900 bilyon. Sa wakas, hindi na ako isang walang kwentang anak na mayaman. Sa wakas ay napatunayan ko na ang sarili ko. Longchuan Group, ako na ang magbabantay sa iyo. Mula ngayon sa Longchuan, wala nang lugar para sa Huang Gengxin. Siguradong ang tanging maiiwan ay ang pangalan ni Young Master Chen. Nakakita na ba kayo ng kahit sino na sa loob lang ng isang oras ay kumita ng 900 bilyon? Sabihin nyo, sino pa sa mundong ito ang makakagawa niyon? Sino pa? Bukod kay Young Master Chen, wala nang iba pang may kakayahan yan. 900 bilyon. Pa? Nakita mo ba iyon? Napatunayan ko ang sarili ko. Bumalik ka na sana agad para makita mo ang pagmana ko sa Longchuan Group at maging proud ka sa akin. Ma, kumita ako ng 900 bilyon, may kakayahan na akong pamunuan ang Longchuan Group. Ma, bakit mo po ako sinampal? Kapag ang Longchuan Group ay napunta talaga sa mga kamay mo, ang buong korporasyon, maging ang libu-libong empleyado, ay tiyak na magugutom ng dahil sa iyo. Ma, kumita ako ng 900 bilyong dolyar, may kakayahan na akong pamunuan ng kumpanya. Gisingin mo ang sarili mo. Kung hindi dahil kina Wang Qiang at Yunyon, ang Longchuan Group ay tuluyan ng nasira sa ilalim ng pamumuno mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Hindi mo ba alam kung ano lang? Ang kaya mo? Ang daan-daang bilyong iyon, tingin mo ba ay makakaya mong kitain sa level mo? Ma, sa huli ay hindi niyo pa rin pala ako pinagkakatiwalaan. Kung nakaya kong kumita ng 900 bilyong dolyar, kakayanin ko rin kumita ng 9 trilyon. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa ring matauhan. Yun? Tawagan mo ang papa mo. Sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Anong kinalaman nila dito? Ako mismo ang gumawa nito ngayon. Hindi ako umasa kay Wang Qiang. Anak kong hangal, paano mo talagang naitanim sa isip mo na ikaw ang kumita ng 900 bilyong dolyar? Ma, ano ba talagang sinasabi niyo? Bakit hindi ko po kayo maintindihan? Kapag dumating na si Master Wang, maliliwanagan ka rin. President Wu, hindi ko po makontakt ang papa ko. Paano nangyari iyon? Subukan mo pang tawagan ng paulit-ulit. Huwag na kayong tumawag. Kahit sirain nyo pa ang mga cellphone nyo, wala pa rin sasagot sa tawag nyo. Anong ginawa niyo sa papa ko? Wala naman kaming ginawa. Nagkataon lang na nakasalubong namin siya sa may pinto at ang mga bodyguards ko ay isinama lang siya sandali. Wala naman kayong dahilan. Bakit kayo pumunta rito sa Longchuan? May bago nang nagmamayari ng Longchuan. Sa tingin mo, bakit ako nandito? Sinungaling ka? Kailan pa nagkaroon ng ganyang balita sa Longchuan? Dati ay wala. Pero ngayon, mayroon na. Ano bang pinagsasabi ninyo? Kanina lang. Lahat ng pera na inilaan ng anak mong si Bei Chen, ang bawat sentimong pinuhunan niya, ay napunta na sa account ng pamilyang Huang. Imposible. Malinaw na kumita lang ako ng 900 bilyong dolyar. Hay. Iyang mga perang dumoble kuno. Mga virtual na numero lang iyan. Pero ang totoong perang inilabas mo, iyon ang tunay na pera. Ha ha ha. Kung walang naging problema, si Bei Ken, malamang ay lahat ng pera ng Longchuan Group ay naisugal mo na, di ba? Ha? Ang negosyo ng tatay mo, sa huli ay nasira lang dahil sa iyo. Ma, anong gagawin natin? Parang nagkamali po ako. Sandali, hindi ako ang nagkamali. Kasalanan mo ito. Bakit nung naglalabas ako ng pera, ay hindi mo ako pinigilan? Ngayong nangyari na ang lahat, hindi mo pa rin magawang magsisi at may mukha ka pang manisi ng iba. Si Bei Ken, talagang binigo mo ako. Xiu Jun, mas mabuti pa sigurong sumama ka na lang sa akin. Ano? Mabuti pang sumama ka na lang sa akin, ha? Lumayas ka. Huwag mong apihin ang nanay ko. Talagang matigas ang ulo mo, no? Ngayon mismo ay sisiguraduhin kong mismo mong ibibigay ang Longchuan sa akin. Mas mabuting tingnan mo muna ang balanse ng account mo.
Bakit naging zero ito? Nasaan ang pera? Pa, patingin ako. Xiao Chuchu. Ito, anong nangyari dito? Hindi ko po alam. Sumusumpa ako. Ang mga dokumento at website ay naibigay ko na lahat sa kanya. Iyon ay dahil pinalitan ko na ang website sa simula pa lang. Walang nawalang kahit isang kusing sa Young Master Chen. Imposible. Nakita ko mismo ng dalawa kong mata na nag-invest ka. Ang perang ininvest mo ay umikot lang at ngayon ay nasa account pa rin ng kumpanya at ligtas. Ma, nandito pa ang pera. Salamat kina Master Wang at Yun. Ang kabutihang ito ay dapat nating tanawin na malaking utang na loob. Xiao Chuchu. Nagkamali talaga ako sa iyo at nakipag-alyansa pa ako sa iyo. Huwag mo nang asahan ang komisyon mo. Lahat ng nakuha mo ay kailangang ibalik mo sa akin. Wag po. President Huang. Kung hindi dahil kina Wang Yun at si Baiken, hinding-hindi niya malalaman ang tungkol dito. President Huang. Walang hiya ka? Matapos mo akong ipagkanulo, pagbabayarin kita. Anong karapatan mong saktan ako? Ako ang bumibili ng pagkain at mga damit mo? Sabihin mo sa akin kung may karapatan ba ako o wala? Hindi mo naman ako itinuring na totoong kasintahan. Para sa iyo, isa lang akong basta-basta na lang na maaaring palitan pagkatapos gamitin. Huwag kang masyadong mareklamo sa akin. Napakabuti ko na para gumastos para sa iyo. Oo nga, ang mga taong napili ng iyong Young Master C ay dapat magpasalamat. Paano pa sila magkakaroon ng karapatang humiling ng kahit ano? Xiao Chuchu, mabuti ako sa iyo? Bakit mo ako niloloko? Dahil masyado kang hambog at puno ng yabang. Si Baiken, matagal na akong nagtitiis sa iyo. Basura ka? At hindi mo nararapat na makatanggap ng pagmamahal kahit kanino. Anak ko, kayo, pakisuyo. Pakawalan niyo ang anak ko. Maaari ko siyang pakawalan? Ibigay mo sa akin ang kumpanya ngayon din. Lahat ng tao sa kwartong ito, pati na si Wang Qiang, ay palalayain ko. Walang kinalaman ng tatay ko rito. Bakit niyo siya hinuhuli? Iha, marami ka pang hindi nalalaman. Ang Longchuan Group, hindi lang nagdadala ng mga alaala ng aming pamilya, kundi pati ang pag-alala ko kay Paylin. Kaya hinding-hindi ko iyan ibibigay sa inyo. Masyado kang matigas? Huwag mo akong sisihin. Kung maging malupit ako sa iyo, tapusin niyo na siya. Ano ba itong basurang ito? Tigil. Tay, mayroon po bang katulad niya na badge? Bakit mayroon siyang katulad na eksaktong kaparehong badge ng tatay ko? Ang bagay na ito. Talaga bang importante ito sa iyo? Ano? Wag. Bacon? Wag mong galawin yan. Naiwang alaala yan sa akin ng tatay ko. Isang mumurahing badge lang naman ito, anak. Sirain mo yan. Wag. Pakiusap. Huwag. Masyado kang nagmamadali? Tila ba, hindi lang basta naiwan ng tatay mo ang kasimplehan nito. Magsalita ka. Ano ba talaga ang gamit ng bagay na ito? Si Bacon. Kapag hindi ka pa nagsalita, sisirain ko na ito ngayon din. Sasabihin ko na, magsasalita na ako. Ang badge na ito ay pwedeng mag-utos sa buong pamilya C. Naibigay ang lahat ng kayamanan, pero ang kalahati nito ay nasa tatay ko. Posible kayang ang umampon sa akin ay ang tatay ni si Baichen? Sino ang mag-aakalang ang basurang ito ay may ganoon kalaking halaga? At ano naman kung nakuha mo iyan? Wala dito ang asawa ko. Hindi mo mapagsasama ang dalawang badge. Kaya kahit kailan ay huwag mong asahang makukuha ang kayamanan ng pamilya C. Sinong nagsabing hindi ko ito makukuha? Kahit paparusahan mo ako ng husto, hindi ko pa rin ibibigay ang Longchuan sa iyo. Ngayong nakuha ko na ang badge? Sino pang may paki sa walang kwentang buhay mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ipasok ang tao. Bitawan niyo ako.
Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pa, Mahal ko, pa, ayos ka lang po ba? Yun. Ayos lang ako. Pilin, ako po ito. Ako si Yujun. President Wu, ano ang sinasabi niyo po? Nawawala na ba kayo sa sarili? Si Wang Qiang po? Paanong magiging tatay ko si Wang Qiang? Paano naman magkakamali ang isang ina? Siya talaga ang iyong ama. President Wu, baka nagkakamali lang po kayo. Kahit na nawala ang memorya ko, pero ang agwat nating dalawa ay parang langit at lupa, paano naman ako magiging asawa niyo? Paanong hindi ko makikilala ang nakasama ko sa loob ng 13 taon bilang asawa? Dati ay hindi ko nakita ang iyong mukha, kaya hindi kita agad nakilala. Pero ngayon ay nakakatiyak na ako, ikaw si Paylin, ikaw nga si Paylin. Buti na lang at nakita ko rin ang mukha niya bago pa man kayo. Noon ko pa napansin na ang gwardyang ito ay kamukha ni si Paylin. Hindi ko akalain na siya nga pala talaga ito. Ako ba talaga ang asawa ni President Wu? Ito, paanong mangyayari ito? Pa, mabuti naman. Sa wakas ay nahanap mo na ang iyong pamilya. Ibig sabihin ba ang laging kong inaapi ay ang sarili kong ama? Ayaw kong maniwala. Sino naman si Wang Yun? Ako ang ampon niyang anak. Ikaw ang tunay niyang anak. Tama na, hindi ito ang oras para magdrama tungkol sa inyong pamilya. Si Paylin, ibigay mo ang badge. Paylin, wag mo itong ibibigay sa kanila. Haluhugin ang lugar. Anong balak mong gawin? Anong ginagawa niyo? Huwag niyo akong hawakan! Huwag niyo akong hawakan, ano ba? Hoy, huwag niyo akong hawakan, oy! Pa, Napakaswerte ko. 20 taong nawala si Paylin, pagbalik niya ay tinulungan pa niya akong makuha ang Long Chuan. Ha. Huang Liangdong, akala mo ba ay basta-basta mo lang makukuha ang Long Chuan Group? Anong pagkakaiba nito sa direktang pagnanakaw? Hindi ka ba natatakot na maghinala ang ibang mga shareholder? Kaya kong habulin ang asawa mo, 20 taon na ang nakakaraan, at pagkatapos ng 20 taon ay kaya ko pa rin siyang tapusin. Pagdating naman sa ibang mga direktor, sino ang mangangahas na kumontra sa akin? Noong 20 taon na ang nakakalipas ay ikaw. Tinapos mo ang tatay ko. Kasalanan mo kung bakit siya nahulog sa bangin. At ano naman kung ako nga? Dapat ay tinapos ko na kayong lahat noon pa, para hindi na naging ganito kagulo ngayon. Napakasama mong tao. Parurusahan ka rin ng langit. Sabihin mo sa langit na bilisan nila, dahil sisimulan ko na ang aking plano. Anong gagawin mo? Siyempre, tatapusin ko na ang hindi ko natapos noong 20 taon na ang nakakalipas. Genshin, kilos? opo. Anak ko, anak. Anak, Young Master Chen, Young Master Chen, Young Master Chen. Nagkasala ako? Nararapat lang akong parusahan. Pa, Pilin, Bakit napakasakit? Naaalala ko na. Ako nga si Paylin. Naaalala ko na ang lahat. Ako nga si Paylin. Walang silbi, kahit isang tao ay hindi mo magawang tapusin. Pa, tigil. Paano nangyari ito? Samantalang sigurado akong nabayaran ko na ang lahat ng mga gwardiya ng kumpanya. Matagal ko nang nasabihan si Xu Jun. At bago pa man dumating si Xu Jun, napalitan ko na ang lahat ng mga gwardiya. Wala ka talagang utang na loob. Layas dito. tumawag kayo ng doktor. Opo. Anak, Nay, maayos lang ako. Gusto ko lang pong makita si Tay. Tay, Naalala na ni Papa na ikaw ang anak ko. Tay, nandito na po ako. Tay, patawad po. Anak ko, tunay kitang anak. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Napakarami ko pong pagkakamaling nagawa. Nagkasala po ako sa inyo at kay Yun. Anak, tapos na ang lahat. Tay, ipaghihiganti kita. naku, anak, Anak, ang mga pagkakamaling ginawa nila. Tiyak na makakatanggap sila ng kaukulang parusa. Ayaw ni Papa na mabuhay ka sa galit. Mga tauhan. Opo. Si Huang Liangdong, si Huang Gengxin, at pati si Xiao Chuchu ay dalhin sa kulungan.
Buksang muli ang kaso tungkol sa pagpapatapos sa akin 20 taon na ang nakakaraan? At isama pa ang tangkang pananakit ngayon, kayong pamilyang huwang mag-ama. Sa buong buhay nyo, huwag na nyo asahan na makakalabas pa kayo ng kulungan. Paylin, hindi mo ito maaaring gawin sa akin. Dati tayong magkaibigan na nagsama sa hirap. Pinagnasaan mo ang mga ari-arian ko at paulit-ulit mo akong sinubukang saktan. Isa kang masamang tao. Hindi ka nararapat na maging kaibigan ko. Young Master Chen, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang mga taong tulad mo na walang puso ay dapat lang makatanggap ng karma. Hindi, bitawan niyo ako. Ilayo niyo siya at ikulong. Bitaw, bitaw, bitawan niyo ako. Sandali. Aray! Pag-aari ito ng pamilya C. At ang isang katulad mo ay walang karapatang humawak nito. Ilayo siya rito. Anak, Pa, 20 taon na ang nakalipas at ang sagisag ng pamilya C ay buo na sa wakas. 20 taon na ang nakakalipas. Ibinigay ko ang kalahati ng sagisag na ito sa iyo para lang hindi ito makuha ng iba. Mabuti na lang at nakabalik ka. Salamat kay Yunyun. Kung hindi ako nailigtas ni Yunyun, sa buong buhay natin, ay baka hindi na tayo muling nagkita. Yun, maraming salamat sa iyo. President Wu, huwag niyo po sabihin iyan. Tatay ko rin naman po siya. Salamat. Pa, marami po akong nagawang pagkakamali. Patawad po sa inyo at kay Yunyun. Gusto ko pong humingi ng tawad ng nakaluhod. May sugat ka, hindi mo na kailangang lumuhod. Hindi nagalit ang papa sa iyo. Tumayo ka na riyan. Hanggat hindi ako pinapatawad ni Yunyun, ay hindi ako tatayo. Susunod ako kay Papa. Pinapatawad na kita, kuya. Salamat. Tumayo ka na, anak. Sige na. Ngayong araw, ibibigay ko ang sagisag na ito sa inyong magkapatid. Hati kayo rito. Mula ngayon, dapat kayong magkaisa at magtulungan sa isa't isa. Ang mahalaga, buo ang pamilya natin at hinding-hindi na tayo muling magkakahiwalay.